Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo po akong Rocco, 34 na taong gulang sa ngayon at tubong San Jose del Monte, Bulacan. Isa po akong seaman by profession at hanggang ngayon po ay sumasampa pa rin ako ng barko. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo itong isang kwento ko ng katatakutan tungkol sa isang aswang na na-encounter ko. Year 2022 ay nakasampa pa nga ako sa barko noon at malapit nang mag-finish contract. Lagpas isang taon na rin po kasi yung stay ko sa barko. Dahil ako lang po yung opisyal na available noon sa company namin para isettle yung mga bagay-bagay. Kaya naman nung magkaroon na nga po ko ng kapalitan, ay tuwang-tuwa ko dahil sa wakas ay makakauwi na nga ako ng Pilipinas at makikita ko na yung aking pamilya. Nakilala ko nga si Kuya Roger, 41, at marami ng karanasan bilang seaman tulad ko. Bagaman higit siyang mas matanda sa akin ay mas mataas naman po ako ng bahagya. Pero kahit na ganoon ay ginagalang ko pa rin yung kanyang seniority sa akin. Dahil sino ba naman ako para husgahan siya sa kanyang narating, hindi ba? Itinitraining ko po si Kuya Roger noon at tinuturo yung lahat para makapamilyaran po niya nang sa gayon. Kapag siya na nga lang pong mag-isa doon, ay alam na nga po niya yung kanyang gagawin at maiwasan nga yung mga pagkakamali. Mabuti na lamang po at mabilis naman pong matuto ito, kaya't parati kaming nagkakasundo sa mga diskarte. Nang dumating na nga po kami sa puerto ng Russia, ay sinelebrate po namin yung birthday ng aming kapitan na siyang pinakaabangan po ng lahat noon. Dahil talagang galante po itong si kapitan pagkaarawan nito. Kaya nandito, inuman dyan at kung ano-ano pa pong mga kasayahan yung aming ginagawa. Dito ko po nakilala ng lubos si Kuya Roger. Nakakwentuhan ko po kasi ito outside sa aming trabaho. At ayon sa kanya ay tubong Iloilo daw siya pero hindi ko na lang sasabihin kung saan talaga doon. Basta yung lugar daw po nila doon ay kilalang kilala pagdating sa mga aswang. May 6 rin daw siyang anak na puro mga babae at nagagandahan daw. Nagkakansyawan tuloy yung mga kasamahan namin noon na bata-bata pa na kung maaari ba daw maligawan yung anak niya na mga single pa, na mga ubod nga raw ng ganda. Matapos nga niyang ipakita sa amin yung kani-kanilang mga litrato. Pero hanggang biro lang naman po yung lahat ng yon syempre. At para lamang sa katuwaan. Masayang-masaya po kami noon habang tuloy-tuloy sa inuman. At napadako nga po sa kwentuhan ng katatakutan yung naging next namin na topic. Ayon po kay Kuya Roger ay totoo daw na may mga aswang sa lugar nila sa Iloilo. At may iba't ibang uri rin daw ng aswang sa kanila. May mga aswang daw na lumilipad, merong nagbabago ng anyo, at meron naman daw na nagbabalat kayo bilang isang tao na malalaman mo lang daw na aswang kapag ginamitan mo nga ng mga bagay na makapagtutukoy ng tunay nitong mga pagkatao. Maya-maya pa ay nilabas po niya sa kanyang bulsa noon yung isang botelyang naglalaman ng likido na para bang botelya ng langis na tinatawag po niyang lanahan. Pinakasipat-sipat ko nga po yung lanahang yon at manghang-mangha ko nang makita ko na may kung ano-anong uri ng mga bato, mga ugat at mga halamang makukulay na meron po sa loob ng botelya. Ayon pa nga kay Kuya Roger ay may kakayahan daw yung lanahan niyang yon na matukoy kung yung kaharap mo ba ay isang aswang o hindi. At sa puntong yon ay muli po kaming nagkansyawan at nagkatuwaan. Habang nagkakasiyahan po kaming naroon ay may napansin ako noon na isa sa mga kasamahan namin na tila hindi natutuwa sa aming ginagawa. At ito po ay tawagin nating Jomar. Bata nga po ito ng aming chief engineer. At ito pa lang po yung unang pagkakataon niyang sumampa. Sa pagkakatanda ko ay para bang nauna lang po ata ito kay Kuya Roger ng mga 1 linggo. Dala nga ng kalasingan mula sa matapang na alak na iniinom namin noon ay nagkahamunan kung tunay nga bang mabisa yung lanahan ni Kuya Roger. Sige nga, kung tunay yung lanahan mo, bakit hindi mo ipaikot yan sa bawat isa sa amin? Tignan natin kung kanino kukulo yan. Sigaw pa nga ng isang kasamahan namin noon. Upang pagbigyan nga yung request ng opisyal namin yon, ay ginawa nga po itong malugod ni Kuya Roger. Isa-isa po niyang ipinatapat yung lanahang yon sa mga kasama namin. Habang ginagawa po niya yon ay laking pagtataka ko kung bakit tila hindi mapakali itong si Jomar, na para ba siyang aligaga at nais na nga pong umalis doon, pero pinigilan po siya ng mga kasamahan naming lasing na rin.
Napukaw lamang po yung tingin ko kay Jomar nung sa akin na nga po mapatapat yung lanahan ni Kuya Roger. Hinawakan ko pa nga po ito at inalog-alog dahil ano pang makagawa ng bula na para bang kumukulo rin. O ayan ang Roger, kumukulo na yung lanahan mo. Matatawag mo na ba akong asma ngayon? Sambit ko pa nga po noon. Pero imbis na tumugon ay isang masigabong hagalpakan sa tawa yung itinugon ng mga kasamahan ko sa akin noon. Muli ay kinuha po niya ito at ipinagpatuloy yung pagpapaikot kung kanino nga ito bubula o kukulo. Ilan pa nga sa mga kasamahan namin noon yung dinaanan ng botelya. Pero sa lahat po ng yon ay walang bumula o kumulo. At nakita na nga po ng mga kasama namin noon na papalis na nga si Jomar at may pupuntahan daw na kung saan, pero nung tinawag siya nung aming isang kasamahan ay wala po itong nagawa kundi sumunod at muling bumalik sa kanyang upuan. Kitang-kita ko pong nainis ito. Kahit na maasim po siyang tumatawa, pero kitang-kita kong naiinis na rin po ito. Ibababa pa lang ni Kuya Roger yung hawak niyang botelya nang manlaki nga yung mga mata naming lahat dahil nakita naming kumukulo na nga ng todo yung botelya. Imbis na magsigawan at magtawanan po yung lahat noon, ay kabaligtaran po ito nang nangyari. Naging tahimik po yung lahat sa amin noon at walang kung anong reaksyon. At parang tinamaan nga ng kung ano si Jomar noon nang maging tahimik nga yung lahat dahil kumukulo nga sa tapat niya yung lanahan. Maya-maya pa ay tumakbo na nga ito papalis doon sa amin habang tinitignan namin siya kung saan nga ba pupunta. Ibig bang sabihin noon, aswang si Jomar, Kuya Roger? Tanong pa nga ng isang kasama. Pinili na lamang niyang hindi tumugon noon at tahimik na ipinasok yung lanahan niya sa loob ng kanyang bulsa. Mula nang mangyari po yung insidenteng yon, ay iniiwasan na po ng halos lahat ng aming mga kasama si Jomar. Hindi rin po siya inilagay ni Kapitan sa duty na panggabi dahil parang natakot rin po ito na magpalit nga ito ng anyo at mabiktima yung kung sino sa aming mga naroon. Kaya bantay sarado po siya sa aming lahat. At sa katunayan nga po niyan, naglagay rin ako noon ng asin at bawang sa loob ng quarters ko para hindi nga makapasok si Jomar sa loob. Mahirap na rin. At baka tudasin pa nga po ako nito habang tulog. Ilang linggo na lang po ay bababa na rin ako. At wala rin namang masama kung maniniwala ko. Kaysa naman baka huli ng lahat bago ako kumilos. Isang araw habang nag-aasikaso nga kami ng pagdadaking ay hindi sinasadyang na-injured nga po yung isang kasama namin noon. Kaya naman napilitang mag-duty noon si Jomar nung gabi. At sakto naman na duty rin po kami ni Kuya Roger. Kaya kasama po namin ito. Nung nag-break time po kami sandali, ay panandalian po kaming nagkape noon at nagyosi ng magkakasabay. Pangalis na rin po ng antok. Kasama rin namin si Jomar noon, kahit na nangingilag po kaming dalawa ni Kuya Roger dito. Nang mapansin po namin na tila hindi nga siya komportable ay sinubukan ko siyang kausapin ukol sa pagkatao nito. Kung aswa nga ba siya o kung anong uri nga ba siyang nilalang. Sir Dan, hindi po niya pinabulaanan na aswang siya at hindi rin naman po niya yun tinanggi. Kumbaga wala siyang naging direktang sagot sa amin ni Kuya. Ayon kay Jomar, ay doon daw sa previous shipping company niyang pinasukan, naganap yung lahat ng yon. Nag-emergency dock daw sila sa Thailand noon upang magkarga ng kanilang supplies at dahil may ilang oras pa naman daw silang pahinga, ay minabuti na muna nilang maglakad-lakad ng kanyang mga kasama para sana kumain at uminom. Excited daw po sila noon, kaya't hindi na nga nila nahintay yung kanilang ahente na siyang translator din nila doon. Basta't lumarga na lang daw sila. May isang lugar daw na itinuro ng mga tao doon na maaari nilang makainan at inuman. Pero dahil sa hindi sila pamilyar sa lugar, ay halos lahat daw ng mga signage sa lugar na iyon ay hindi nga nila maintindihan. Sinubukan daw nilang kausapin ng English yung mga tao pero wala sa mga ito yung nakakaintindi ng ibang dialekto. Bukod sa sarili nilang salita syempre. Nung sinabi nga raw ng mga kasama ni Jomar na gutom na sila, doon lang daw itinuro yung dapat nilang paroonan. Doon daw sa kainang yon ay kung ano-anong mga putahe daw yung inihain sa kanila. Meron daw luto, meron din namang hilaw, meron din daw inihaw at kung ano-ano. Pero sa lahat daw ng putaheng yon, ay yung hindi daw makakalimutan ni Jomar ay yung hilaw na karne ng kung anong hayop. Mukha raw itong masarap dahil maganda daw yung pagkakaayos nito at may kakaibang aroma na nagpagutom nga sa kanya. Dahil sa mahilig daw siya sa mga kinilaw at ibang pagkain na sinukaan lang, kaya naman siya lang daw yung halos kumain ng pagkain na iyon. Lumipas raw yung mga araw noon, ay wala naman daw siyang naramdamang pagbabago sa kanyang sarili
at sa kanyang katawan. Hanggang sa dumating araw yung ika-7 araw. Ganon na lang daw yung pagtataka niya dahil tila hindi napapawi yung gutom na kanyang nararamdaman. Para bang may hinahanap daw siyang kung ano na hindi nga niya maipaliwanag. Sinubukan rin daw niya na kumain ng mga normal na pagkain, pero sinusuka lang daw niya ito, pati yung tubig na kanyang iniinom na hindi rin daw niya malaman kung bakit. At yung matinding gutom daw na yon ay gumagrabe pag sumasapit na nga yung gabi. Para daw siyang nauulol na aso na hindi alam yung gagawin at kakainin. Nung may nakita daw siyang karning hilaw sa kanilang ref, ay dali-dali niya raw itong inagaw at nilantakan. Matapos daw po yun ay doon na lang siya nakaramdam ng ginawa at kabusugan. Umabot daw yung ganang senaryo ng mga ilang linggo. Hanggang sa hindi na nga raw siya nakukontentong kumain ng hilaw na karne. Hindi rin daw talaga niya maintindihan kung ano nga ba yung nangyayari sa kanya. Litong-lito raw siya noon at talagang nasistress na raw siya kung ano nga ba yung nangyayari at kung ano nga ba yung dapat nitong gawin. Isang araw daw habang naka-duty nga siya, ay napansin niya yung grupo ng mga ibong pandagat na nagtitipon sa isang bahagi ng barko at nagpapahinga dito. Doon nga raw ay sumipa daw yung matinding gutom niya, kaya't pataguraw niyang ginapang yung mga ibong walang kamalay-malay bago nga raw niya tinakma. Nakadali na raw siya ng 3 bago pa magliparan yung ibang ibon. Kinain daw niya yung mga yon ng hilaw. Ginawa raw po niya yon hanggang matapos nga yung kanyang kontrata at muli raw siyang makauwi ng Pilipinas. Ayon pa nga kay Kuya Roger, ay maaring nayanggaw daw pala si Jomar nung magpunta nga sila ng Thailand. At pinadaan daw yung laway ng aswang sa pagkain na siya lang yung kakain. Hinimok ni Kuya Roger na magpagamot itong si Jomar, pero tila wala siyang planong gumaling. Ayon pa kay Jomar ay hindi naman daw siya nagbabago ng anyo dahil nakokontrol pa naman daw nito yung kanyang gutom. Sa punto pong yon, Sir Dan, ay pinanlamigan ako ng buong katawan. Nang marinig ko po yon sa taong nahawaan ng pagiging isang aswang at hindi ko mawari kung ano nga ba yung ibig niyang sabihin na nakokontrol nga niya yung gutom niya. At paano naman kung hindi, di makakapatay nga siya ng isang inosenteng buhay o di kaya siya yung mapatay kung sakaling magpangbuno sila. Base nga sa mga sinabi at ikwinento ni Jomar sa amin noon, ay kumbinsido po kaming dalawa na isa na nga po itong aswang. Ngunit naroon pa po siya sa proseso ng pagiging isang aswang, yung tipong hindi pa ganap. Mula noon ay pilit kong iniwasan si Jomar at tanging tanguan na lang po yung batian naming dalawa. Nang makauwi naman po ako ng Pinas ay may contract pa rin po ako kay Kuya Roger. At kapag may tinatanong po ito sa akin na kung ano bang dapat gawin, ay nire-replyan ko naman po. Pero kasama na rin po doon yung pakikibalita kung kamusta na nga ba si Jomar na alam naming isang aswang. Magpasa hanggang ngayon po ay naroon pa rin po kami ni Kuya Roger sa company na yon. Pero natanggal na po itong si Jomar dahil nung sumunod daw na taon noong 2023 ay nadismiss daw siya matapos makipag-away sa isang mataas na opisyal sa barko nang sitahin daw ito sa kanyang trabaho. Sa totoo lang po, Sir Dan, ay napapaisip po ako kung ano nga ba yung tunay na nangyari. Pareho po kasi kami ni Kuya Roger noon at wala rin naman daw alam yung mga kakilala namin sa tunay na kwento basta't ayon nga yung report. Nakipag-away daw. Alam mo, Sir Dan, alam kong masama pong mag-isip ng masama sa kapwa. Pero yun nga kaya yung tunay na nangyari. Nakipag-away nga ba talaga siya? O pinagtangkaan niyang lapain o sakmalin yung opisyal na yon nang mabutan siya ng matinding gutom? Marami pong mga palaisipan noon pero wala na ring paraan para malaman namin. Hindi na rin po namin kasi nakitang muli si Jomar. Hindi po namin alam kung saan na nga ba ito nagpunta at kung ano na nga ba yung ginagawa nito. Gayunpaman, nag-iwan po siya sa amin ng mga karanasan na hindi namin malilimutan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga makikinig dito. Paalam. Magandang araw gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Robbie. 38
at mula sa lugar kung saan kilala yung tahong pati talaba, na siguro hindi ko na lang din babanggitin para kahit papano ay manghula rin kayo. Matagal na rin po ninyo akong tagapakinig at nung magkaroon nga po ako ng pagkakataong makapagbahagi ay syempre grinab ko na rin po yon. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay personal ko pong karanasan nang makapagtrabaho nga ako sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Quezon na may kinalaman nga dito sa aking kwentong aswang. Minalas po ko noong matanggal sa isang kilalang construction company nung lumaganap nga po yung pandemya sa buong mundo. Kaya naman natenggang ako ng medyo matagal at katunayan nga ay nagalaw ko na po yung ipon ko noon. Buti na nga lang noon at wala pa akong asawa at anak, kaya talagang hindi pa nga ako yung tipong maraming responsibilidad. Pagpasok ng sumunod na taon ay laking pasalamat ko naman sa tsuhin kong engineer nang isama nga ako sa probinsya ng Quezon at ipasok doon bilang construction worker na hawak ng mismong gobyerno. Nakakatawa man po dahil medyo related sa nangyayari sa bansa natin ngayon, pero sa DPWH po kasi nagtatrabaho yung tsuhin ko noon. Bali isa nga ako sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Tito. Natawagin na lang po nating Bob. Meron po itong proyekto sa isang bayan sa Quezon na hindi ko na lamang babanggitin. Basta't nagsasaayos lang po kami ng alternatibong mga daan doon. Kaya't medyo matagal-tagal rin po yung magiging trabaho namin dahil mahaba-haba yung kalsadang aming tatapusin. Bali 10 nga po kaming magkakasama o magkakagrupo na nagtutulong-tulong gumawa doon sa pangunguna nga ni Sir Tapales, yung namumuno sa proyekto. Under po itong si Sir kay Tito. Dahil nga suki yung Pilipinas ng bagyo at lindol at kung ano-ano pang mga kalamidad, ay parating naantala yung pagtatrabaho namin dahilan upang madelay nga yung aming mga paggawa. Kaya naman ang minsang umaraw ng matindi ay pinaspasan na po naming magkakasama yung paggawa doon dahil sa loob ng isang linggo ay parang 3 days lang po na paputol-putol yung panahong umaaraw. Palagi po kami noong overextended para kahit papano ay mahabol nga namin yung mga naging kakulangan dahil sa pabugso-bugsong panahon. Dahil na rin sa ilang araw ng mabibigat na pagtatrabaho at pabago-bagong klima ay nagkaroon nga ako ng matinding trangkaso noon. Matinding pananakit ng kalamnan at lagnat na pabalik-balik. Ilang ulit ko na po itong ininuman ng gamot pero hindi pa rin po ito gumagaling, kaya naman pinayagan nga akong magpahinga muna ni Sir Tapales noon ng ilang mga araw para makarecover daw ako sa sakit. Pards, mukhang malala yung trangkaso mo ah. Tapos sinisipon ka pa oh. Nako, ipahilot mo na yan at baka lalo pang lumala. Saad pa nga sa akin ng kasama ko noon na si Adelo. Kasama ko po ito sa kwarto. Oo nga pre, sa totoo lang hirap na rin ako pero kaya pa naman. Ayoko lang na tumodo dahil mahirap pa at baka kung ano pang mangyari. Wika ko naman po noon. Nako, doon sa dulong bahay sa kanto nito may isang kilalang manghihilot. Yung pangalan ay Aling Betang. Subukan mong lapitan para ipahilot yan. Baka sakaling umayos yung pakiramdam mo. Saad naman po nito habang tinuturo sa akin yung direksyon papunta doon sa bahay ng sinasabi nitong manghihilot. Kaya naman nagpasalamat naman ako kay Adelo dahil sa binigay niyang payo. Nang makalis na nga yung mga kasamahan ko papuntang construction site, ay sumabay na rin ako papunta sa sinasabing bahay ni Adelo. Mabagal at medyo hinihingal pa nga akong naglalakad noon dahil sa bigat ng aking pakiramdam. Nagpabili pa nga ako ng gamot at mainom na Gatorade na syempre panulak. Nagtanong-tanong rin ako sa babaeng tendera doon kung saan nga ba matatagpuan yung bahay ng matandang manghihilot na sinasabi ni Adelo. Mukhang kilala nga sa lugar yung matanda dahil hindi ko pa nababanggit yung pangalan nito, ay agad rin namang nakilala ito nung may-ari ng tindahang pinagbilhan ko. At siya pa nga mismo yung nagturo sa akin noon kung saan makikita yung bahay ng manghihilot. Pagpapahilot ba yung sadya mo doon, iho? Kaya ka pupunta? Tanong pa nga ng tendera. Opo. Magpapahilot po sana ako Ilang araw na po kasi akong tinatrangkaso at hindi ko makuha sa gamot Ang inisip ko po baka napilayan ako dahil sa pagbubuhat ng mabibigat. Nasaad ko naman po noon sa tendera. Kung yan rin lang yung sadya mo, may ituturo ako sa yung ibang manghihilot na hindi hamak na mas mainam kesa doon sa may dulo. Saad naman ng tendera.
Magsasalita pa nga sana ako noon at magtatanong kung bakit, nang biglang may sumulpot na isang matandang babae sa aking harapan. Maliit po yung matandang babaeng ito at parang kuba pa na talagang may kaliitan. Siyempre nasa 5'10" rin naman po yung height ko, kaya talagang medyo nalilitan po ko doon sa matanda. Napakunot yung noo ko noon habang bahagyang napaisip kung bakit ganoon nga yung naging reaksyon ng tindera nang lumapit sa akin yung matanda. Para po kasi itong umismid at tumitig sa akin ng matalim, na para bang may gusto itong sabihin ngunit hindi nga niya masabi. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Manay Tetet, ang manghihilot na hinahanap mo. Narinig ko kasi yung usapan ninyo kaya ako na mismo yung lumapit upang direktang makipag-usap sa iyo, iho. Mabagal pa nga po nitong Saad. Ganoon na lamang yung pagkabigla ko nang marinig ko yung sinabi ng matandang manghihilot. Medyo may kahabaan po kasi yung daan na naroon, at parang imposibleng naroon nga siya habang nag-uusap kami ng tendera dahil hindi ko siya napansin. Isa pa, wala talaga akong nakitang tao na malapit sa akin o sa tindahan kanina Kaya't napatanong ako noon kung saan ba talaga galing itong si Manay Tetet. Wala namang ano-ano'y kinapitan ako ng matanda sa aking braso noon at dali-daling inilakad papalayo doon sa tindahan. Nilingon ko pa nga po yung babaeng tindera noon na umiiling-iling at para bang sinasabi na wag akong sumama sa matanda. Pero tila huli na rin po yun dahil dire-diretso na po kaming naglakad pa uwi ng bahay ng matanda. Papasok pa lang po ako sa pinakabungad ng bahay ni Manay Tetet ay agaran ko na pong nasamyo yung kung anong mabahong amoy na talaga namang hindi kaaya-aya talagang nanunuot yung amoy nun na para bang bulok na karne na inuuod na. Susubukan ko pa nga sanang itanong sa matanda noon kung ano ba yung amoy na yon, pero nahihiya naman akong magtanong sa kanya at sa halip ay tiniis ko na lamang po ito hanggang sa makapasok na nga kaming dalawa sa loob ng bahay ng matanda. Maayos at malinis naman yung loob ng bahay ni Manay, kaya naman hindi na ako nag-isip ng kung ano sa matanda. Agad niya akong pinahiga doon sa isang higaang gawa sa kawayan. Pero bago yon ay pinaalis nga sa akin yung pang-ibabaw kong damit at kanya nga po akong pinatalikod. Sisimulan ko na yung panghilot, iho Wika pa nga po nito. Okay po, sana gumaling na po ako para naman guminhawa yung pakiramdam ko kahit papano. Wika ko naman sa kanya tanging pagtango lamang yung kanyang naitugon. Dahil sa nakatalikod nga ako na nakadapa, ay nasamyo ko nga yung isang mabangong langis na kanyang pinapahid sa aking likuran at sinimulan na nga rin po niyang hagurin. Ilang saglit pa lang yung nakalipas noon ay agad na bumuti yung pakiramdam ko. Nakaramdam ako ng ginawa at parang gumaan talaga yung pakiramdam ko hanggang hilutin pa nga po niya yung aking buong katawan. Dahil sa sarap ng paghilot nito sa akin ay nakatulog po ako ng mahimbing noon. Ngunit nang tumigil nga sa paghagod sa katawan ko yung matanda, ay nagising po ako noon at ganoon na lang yung gulat ko nang may maramdaman ako na tila likidong tumutulo sa aking tenga. Sa totoo lang po, ay hindi ko po sigurado kung panaginip lang ba yun o totoo bang nangyari. Mainit po yung likidong tumutulo noon sa tenga ko. Kaya naman nung makaramdam nga ako ng pagkailang, ay agaran akong bumalikwas pero hindi nga ako makagalaw noon sa hindi ko rin malamang dahilan. At ilang saglit pa nga yung lumipas ay dahan-dahan na nga po kung nagmulat ng aking mga mata. Sabay ka pa sa aking kanang tenga. Nay, may nilagay ho ba kayo sa tenga ko? Naramdaman ko po kasing parang merong tumuloy. Tanong ko pa nga po noon sa matanda. Ha? Ano? Baka nananaginip ka lang, iho. Sobrang sarap kaya ng tulog mo kanina. Parang naghihilik ka pa nga Medyo nagulat nga ako nung bumalikwas ka. Sagot naman po nito. Agad naman akong nakaramdam ng hiya noon nang marinig ko nga ito. Kaya't hindi ko na ito pinalaki pa at hinayaan ko na lang din. Total magaan naman yung pakiramdam ko. At matapos ngang makapagbihis noon, ay nag-abot na rin ako ng bayad kay Manay pero hindi niya ito tinanggap. At sa halip, ay sinauli po niya ito sa akin noon dahil hindi naman daw siya naniningil ng bayad. Kaya okay lang naman daw, at least ay nakatulong daw siya. Kahit anong pilit ko po noon ay ayaw talaga nitong tanggapin, kaya't wala na rin akong nagawa. Pagbalik ko sa quarters namin noon ay maayos naman yung aking pakiramdam.
Kaya naman ikinatuwa rin po ito ng kasama ko sa kwarto, lalong-lalo na si Adelo. Kinagabihan ng araw din po na yon ay meron na akong kakaibang napanaginipan na naging isang taong aso daw ako at lumabas raw ako ng aming kwarto at nagtatatakbo palabas ng compound. Madilim yung kapaligiran doon sa panaginip ko, pero parang malinaw po sa akin yung lahat. Marami rin akong naririnig na mga huni ng hayop, lalo na nga yung mga ibong sa gabi mo lang makikita. Hanggang sa makakita nga ako ng isang ligaw na asong naglalakad sa gilid ng kalsada. Base nga sa panaginip ko, ay sinunggaban ko raw yung kawawang asong yun at kinain nang walang pag-aalinlangan. Nung makaramdam na nga ako ng kabusugan, ay iniwan ko na lang sa kalsada yung kalunos-lunos na katawan ng hayop. At umalis na nga ako sa lugar na yon, pabalik sa compound. Pagising ko kinaumagahan, ay humihingal pa nga ako ng malalim noon at napabuntong hininga dahil sa wakas ay panaginip lamang pala yung lahat. Pero nung tignan ko nga yung aking mga kamay, gano'n na lang po yung pagtataka ko kung bakit parang punong-puno po ito ng malansang dugo at putik. Kahit yung mga paa ko ay ganoon din. Dali-dali akong bumangon noon upang tignan yung itsura ko sa salamin. At ganoon na lang yung panlulumo ko nang makita ko yung mukha ko. Partikular na nga yung bibig ko na punong-puno ng mabaho at malansang dugo. Dali-dali akong naligo noon upang maalis nga yung bahid ng dugo at putik sa aking katawan. Litong-lito po ako noon na talagang grabe yung takot na aking naramdaman. Habang naliligo, ay doon ko na nga po napagtanto yung panaginip ko kagabi. Baka hindi pala panaginip kundi realidad. Maliban lang siguro doon sa nagpalit ako ng anyo. Pero yung pakiramdam ko ay parang kumain po talaga ako ng hayop. Upang makumpirma nga yung hinala ko, lumabas ako ng bahay noon matapos kong magbihis upang hanapin yung asong pinatay at kinain ko sa panaginip. At tulad nga ng inaasahan ko, ay naroon rin po yun sa gilid ng kalsada kung saan ko nga ito iniwan sa panaginip ko. Dali-dali akong lumapit sa wakwak na katawan ng asong yon at pasimple ko po ito at mabilis na inilibing sa lupa para wala na nga pong makakita. Dahil paniguradong pagkakaguluhan po yon ng mga kasamahan ko sa compound kung sakali. Matapos kong mailibing yung hayop, ay dali-dali na nga po kong nagtungo sa bahay ni Manay Tetet upang itanong kung bakit ba ako biglang nagkaganon, pero wala po doon yung matanda. Para kong mababaliw noon dahil wala akong maisip na gagawin at mahingan man lang ng tulong. Kaya naman nagpunta nga ako sa tindahan kung saan ako nagpunta kahapon upang magtanong. Hindi pa nga po ako nakakalapit doon sa may tindahan, agaran na po niya akong sinalubong at kinausap. Ayon nga po sa tindera, ay babalaan daw sana niya ako kahapon na wag nang magpahilot doon sa matanda. Dahil isa raw itong lehitimong aswang at nanghahawa daw ito ng mga taong nagpapahilot sa kanya sa pamamagitan ng paglaway nito sa tenga ng kanyang mga biktima. Sa puntong yon, ay doon ko nga po naalalang may naramdaman akong tumutulong mainit na likido sa tenga ko matapos akong hilutin ni Manay. Marahil ayun na po yung tinutukoy ng tendera na laway ng aswang na si Manay Tetet. Bago po ako umalis doon ay binigyan po ako ng isang plastik na punong-puno ng kalamansi ng tendera at pinayuhan po niya akong uminom noon araw-araw at kumonsulta rin daw sa albularyo. Agaran ko nga po yung ginawa. Ininom ko po yon at nagpunta rin po ako agad sa albularyo. Meron ding pinainom sa akin noon yung albularyo na sa totoo lang ay may halo ring kalamansi. Grabing pagsusok ako po noon. Umabot po yata ng mga 10 minuto na nagsusuka lang po ako. Titigil lang sandali tapos maya-maya naman ay meron ulit akong sinusuka. Napailing na lang po noon yung albularyo. May ginawa daw talaga sa akin yung aswang na nagtulak sa akin upang kumain ng hayop nung gabing yon. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig noon nung marinig mismo sa albularyo. Mabuti na lamang at sa tulong nga po nito ay nagawa ko naman po yung maisuka. Meron pa nga po itong ibinigay na langis noon. Ang sabi nito ay magtimpla raw ko ng kalamansi na lagyan ko raw ng konting asin at haluan ko rin daw ng langis na kanyang ibinigay para sigurado daw na masuka ko talaga lahat. At kahit nga po nung nakauwi na ako, nung uminom po ulit ako ng likidong kanyang binanggit, ay nagsuka po ako ulit noon. Mabaho po talaga yon
na parang sinuka ko nga po lahat ng aking mga kinain. Pagkatapos naman po ng mga 1 linggo nung bumalik na po ako sa albularyo, sinabi naman po nitong gumaling na daw ako. At ang sabi nito, sinigurado na rin daw niya na hindi na ako babalikan pang muli ni Manay Tetet dahil meron daw siyang ginawang ritual sa akin upang hindi na nga ako gambalain pang muli ng aswang. Sa katunayan ay nag-resign na rin po ako noon sa trabaho dahil nga sa mga nangyayari para na rin makaiwas na sa kung ano pang kapahamakan. Hanggang dito na lang din po itong kwento kong ito. Maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin niyo akong Lando. 50 anyos na rin ngayon at tubong Negros. Matagal kong itinago yung kwentong ito. Pero ngayong tumatanda na rin ako, ay naisip kong dapat ko na rin itong ibahagi. Hindi para takutin kayo syempre, kundi para ipaalala na may mga bagay sa mundo na hindi may papaliwanag ng kung anumang siyensya. Nangyari ito noong dekada 80. Panahong musmus pa rin yung isipan ko, pero matibay na nga yung loob ko dahil sa mga dinanas kong hirap. Lumaki nga akong walang ina. Bata pa lang ako, mga 7 taong gulang, nang bawian ng buhay si inay dahil sa matinding sakit. Wala naman kaming pera noon, kaya wala ring doktor na tumingin. Walang gamot na naibigay. Ang mga dasal at halamang gamot lamang ng mga albularyo yung kinapita namin noon. Hindi ko malilimutan yung gabing yon. Nakahiga lang si inay sa may banig, nilalagnat, hinihingal at wala nang makain. Nasa gilid lang ako noon nakaupo. Hawak-hawak yung kamay nito. Ang payat na po ni inay noon, parang butot balat. Anak, bulong po nito habang hinahaplos yung buhok ko. Magpakabait ka. Alagaan mo yung tatay mo. Huli nga po nitong sinabi at pagkasabi po niya noon ay pumikit na lang po ito at hindi na po itong muling nagsalita o nagising pa. Walang katumbas na sakit yung iwanan ni nanay. Ang bawat araw noon na wala siya ay parang butas na hindi ko na mapupuno. Ang mga bata sa baryo ay meron pang mga ina na yumayakap sa kanila. May ina na nagluluto ng kanilang mga baon. Habang ako, tanging yung tatay ko na lang yung kasama ko noon. Ang tatay ko yung naging haligi sa buhay ko. Siya yung nagturo kung paano humawak ng araro, paano magputol ng mga tubo sa ilalim ng araw, at paano magpasa ng hirap na may ngiti pa ring nakaguhit sa mga labi. Hindi siya kailanman nagpakita ng kahinaan sa harap ko. Sa bawat pawis na tumutulong mula sa kanyang noo, ay palagi niyang sinasabi noon, Lando, tandaan mo, ang lupa'y hindi mawawala kung alagaan mo lang. Pero kung pababayaan mo, pati yung dangal mo'y mawawala na rin. Sambit pa po nito. Madalas ko po siyang nakikitang nakayuko sa palayan, tangan yung gulok, habang ako'y sumusunod sa kanya bilang utusan at kung ano-ano pang dapat gawin. Siya po talaga yung lakas ko. Siya yung nagpatatag sa akin nung namatay yung nanay ko. Kaya't yung buhay namin noon kahit mahirap ay meron pa ring direksyon. Pero isang gabi po noon ay nagbago rin yung lahat. 21 taong gulang na rin po ako noon. Nakaupo nga ako sa may balkonahe ng aming bahay na kawayan at pawid. Hawak yung gasera na mahina pa nga yung sindi. Ang liwanag po nito ay halos hindi makalaban sa dilim ng gabi. Sa paligid ay tanging mga huni lamang ng kuliglig at mga lulong ng aso ang maririnig mo. Ang hangin po noon ay malamig. Parang may dalang pangungusap na hindi ko rin maintindihan. Naghihintay ako noon kay tatay na makauwi galing sa baryo. Bumisita raw kasi ito sa kanyang isang kaibigan. Upang ayusin nga raw yung ilang usaping may kinalaman sa lupain na matagal nang pinagtatalunan. Habang naghihintay ako noon ay ramdam ko yung mabigat na kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero may bumabagabag sa akin nung gabing yon. Parang babala ng kalikasan na may mangyayaring kung anong masama. At dumating na nga yung sandaling yon. Narinig ko yung isang ungol mula sa hindi kalayuan. Mahina lang noong una. Halos parang ingay lang ng hangin. Ngunit maya-maya pa ay naging malinaw na. Tulong! Tulong! Sigaw po yun na naririnig ko at boses po yun ng aking tatay. Agarang nanlaki yung mga mata ko. Para akong binuhusan ng yelo. Halos mabitawan ko nga yung gasera noon. Tumakbo ko ng walang patutunguhan. Tinatahak yung madilim na daan kahit na matinik at mabato. Ang puso ko noon ay kumakabog.
parang mabibiyak na sa kaba. Hanggang sa nakita ko na nga siya. Si tatay, nakahandusay na sa lupa. Duguan. Ang mga matay nalilisik sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang kanyang dibdib ay merong malalim na sugat. At sa leeg niya ay may 2 butas na umaagos yung dugo. At yung matindi pa, sa hindi kalayuan ay nakayuko yung isang nilalang na parang kakatapos lamang na sipsipin yung dugo ng tatay ko. Hindi po yun tao. Ang balat niya ay kulay abo. Kulubot na parang balat ng bangkay na nabubulok. Ang kanyang buhok ay mahaba. At basang-basa po ito ng dugo. Ang kanyang mga kuko ay mahaba rin, parang matutulis. At ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Nagliliyab yun sa dilim. Parang apoy na galing sa impyerno. Sa kanyang bibig ay kitang-kita ko pa yung dugo mismo ng aking ama. Kaya pala nung papalapit ako ay parang naririnig ko na yung tunog ng pagsipsip. Isang nakapandidiring lagitik. Parang tunog ng hayop na nilalantakan yung kung sino. Kasabay po nito yung pagubo at paghingal ni tatay. Pilit na lumalaban pero unti-unti nang nauubos. Para pong tumigil yung oras noon nung dumating na nga ako mismo doon. Naninigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi rin makagalaw. Tanging yung malamig na pawis lamang yung dumadaloy sa aking batok na nagpapaalala na buhay pa ako. Maya-maya po noon, hindi pa man ako nakakalapit sa tatay ko, ay dahan-dahan pong iniangat ng nilalang yung kanyang ulo. Doon ko na nga po nakita yung kanyang ngiti. Ngiti na puno ng kilabot. Ngisi na parang hayop na nasiyahan sa kanyang pagkain. At sa mismong saglit po na yon ay nagtama yung aming mga mata. Aswang, bulong ko lang po noon na halos hindi marinig yung sariling tinig. Tumawa po yung nilalang, mababa at malagim, parang mula sa kailaliman ng lupa. Sa wakas, tila bulong pa po nito. Nakita mo na rin. Dagdag pa niya, at bago pa man ako makalapit, bigla po siyang tumakbo noon palayo. Hindi ordinaryong takbo. Parang napakabilis at maliksi na halatang hindi talaga siya ordinaryo. Hinabol ko pa nga po ito, hawak ko yung itak. Pero wala akong laban. Sa isang kisap mata lamang ay naglaho siya sa may kakahuyan. Iniwan akong hinihingal at nanghihina. Nasa totoo lang po, maswerte pa nga ako dahil hindi na niya ako pinatulan. Nung bumalik ako sa pinaghihigaan ni tatay, doon nga ako tuluyang bumigay. Tay! Sigaw ko po noon. Halos pumutok yung lalamunan ko. Lumulod ako at niyakap ko siya. Mainit pa yung dugo nito. Dumidikit sa aking mga palad at damit. Ang kanyang dibdib, butas po. At ang kanyang leeg, puno ng mga sugat na walang makakapagpaliwanag, kundi halimaw talaga yung may gawa. Gumising ka naman, tay. Ikaw na lang yung meron ako. Huwag mo akong iwan. Sambit ko na lang po noon. Pinipilit kong alugin ang kanyang katawan. Umaasang babalik pa yung kanyang hininga. Ngunit wala na. Ang mga mata niya ay nakadilat pa. Nakatuon sa langit. Para bang may iniwang tanong na hindi nasagot. Ang mga kamay niya ay dating malakas. Ngayon malamig na at wala nang lakas. Hindi pwede to. Bakit siya pa? Sambit ko pa po noon. Halos wala na ring boses na kumakawala sa lalamunan ko dahil sa emosyon. Sa gabing yon, hindi lang buhay ni tatay yung nawala. Nawala rin yung haligi na aking pagkatao, ang sandigan ng aming tahanan, at ang nag-iisang tao na humubog sa akin. Ang katahimikan ng gabi tila naging panunuya. Ang alulong ng aso'y parang pagluluksa. At ako nga yung naiwan sa gitna ng dilim. Hawak yung malamig na katawan ng aking ama. Habang sa isip ko ay malinaw na malinaw ang anyo ng halimaw na pumatay sa kanya. Kinabukasan ay sinumbong ko nga sa mga kababaryo yung nangyari. Ang sabi ko noon ay hindi tao yung pumatay sa tatay ko, kundi aswang talaga yung may gawa. Pero walang naniwala. Lando, baka naman tao lang yun na may atraso sa tatay mo. Masama lang siguro yung pakiramdam mo kaya kung ano-ano yung nakita mo. Hindi yan totoo. Huwag kang mag-imbento. Sambit pa nga po ng ilan. Lalo akong nadurog noon. Ang sakit na mawalan ng ama ay doble pa dahil wala ni isa mang naniniwala sa katotohanan. Kahit yung mga kamag-anak. Alam ko nga kung ano yung nakita ko. Kilala ko pa nga kung sino yung nilalang na yun eh.
Isa sa mga matandang matagal nang may galit sa tatay ko. Hindi ako 100% sigurado. Pero namukhaan ko ito. At yung galit nila kay tatay dahil sa lupaing hindi nga niya nakuha. Pero kahit anong paliwanag ko noon, ay bulag yung mga tao. Ayaw nilang tanggaping may ganong nilalang sa aming lugar. Sa lahat ng hindi naniniwala, ay may isang kamag-anak noon na naniwala pa rin sa akin. Tawagin po natin siyang Lola Hilway. Kapatid po siya ng lola ko. Anak, sabi pa nga po niya sa akin noon habang nakaupo kami sa kanyang bahay. Wag mong isiping guni-guni lang yon. Totoo malamang yung nakita mo. Ang aswang, hindi sila basta kuwento. At kung totoo ngang siya yung pumatay sa tatay mo, hindi yan titigil hanggat hindi ka rin niya nakukuha. Sambit pa nga ni Lola Hilway. Kinilabutan po ako noon. Ano pong gagawin ko, Lola? Tanong ko naman. Hinawakan niya yung mga kamay ko. Maghanda ka. Kapag kaharap mo yung aswang, tandaan mo ito. Bago ka umalis ng bahay, itarak mo muna yung itak mo sa lupa. Para kapag ginamit mo na yung laban sa kanya ay tatabla nito. At huwag mong kalimutan yung bawang, asin, at maraming dasal. Sambit naman po nito. At pagkatapos ay may pinakita po siyang maliit na bote ng langis noon na parang amoy niyog. Ito, pahiran mo yung punyal na nahanap mo sa baul ng tatay mo. Meron kang nahanap, di ba? Sambit pa nga po nito. Nagtaka naman ako noon. Paano naman po ninyo nalaman? Tanong ko pa. Ngumiti siya ngunit malungkot. Matagal nang nakalaan yan. Hindi lahat ng laban ng ama mo ay sa lupa o palayan. May laban din sa dilim. Sambit po noon ni Lola Hilway na hindi ko pa rin mapagtanto. Meron po kasi akong nahanap na isang punyal na tanso sa baul ng tatay ko. Luma na rin po yun. Pero may ukit ng mga simbolo na hindi ko kilala. Matingkad po yung pagkakaukit. At ramdam ko talaga na parang may bigat na hindi yun basta-basta na lang punyal. Bawat gabi po noon ay ramdam ko yung presensya ng nilalang. Sa dilim ay may mga yapak na umiikot sa paligid ng bahay. Ang mga aso noon ay tumatahol ng sabay-sabay. At kahit yung mga manok ay biglang nagwawala. Ako naman po ay hawak ko palagi yung punyal, pati na rin yung itak na lagi ko munang tinatarak sa lupa para handa na. Hindi ako makatulog. Palagi kong naiisip noon yung mukha ng tatay ko habang duguan sa lupa. Palagi ko rin pong naririnig yung tawa ng aswang na yun. At palagi kong iniisip na kailan kaya ako makakaganti. Kailan ko mabibigyan ng hustisya yung aking ama. Dumating rin naman po yung araw na yun. Kabilugan ng buwan noon. Tahimik yung baryo. Lahat ng tao ay nasa loob na ng kanilang mga bahay. Ako naman yung nag-iisang nakaupo at naghihintay sa labas. Biglang may narinig akong iyakan noon. Malakas po yun at mula lang doon sa hindi kalayuan na bahay. Meron din pong iyak ng isang sanggol at syempre kinilabutan ako nang marinig ko yon. Walang bagong panganak sa amin noon, kaya paano naman magkakaroon ng iyak ng sanggol? Dali-dali akong tumakbo. Dala yung itak at yung punyal. Nang makarating ako sa may kakahuyan, ay nagulat ako dahil doon ko naririnig yung iyak. At tinuntun ko po agad yon at doon ko nga siya nakita. Walang iba kundi yung aswang na yon. Nakatayo. Hawak-hawak yung isang sanggol na animoy duguan na. Sa isang iglap ay kitang-kita ko po mismong nilantakan po niya yon. Narinig ko yung tunog ng mga buto at laman na parang hinihigop. Doon na nga ako hindi nakapagpigil. Walang hiya ka! Sigaw ko pa nga po noon. Nagulat po yung nilalang. Pero agad po itong nakangiti nang makita niya ako. Ah! Yung anak, dumating ka rin. Sambit pa po nito at agaran siyang tumalon sa harapan ko. Mabilis po yun. Mabuti na lang at naiharang ko kagad yung itak ko. Na syempre ay nagawa ko ng itarak sa lupa bago ako umalis. Tumama po yun sa kanyang braso at kitang-kita kung sumirit po yung dugo. Napahiyaw po ito at galit na galit. Ngunit hindi naman ako umatras noon. Inilabas ko rin yung punyal na tanso. Kumisla po ito sa ilalim ng buwan at doon ko nga naramdaman yung kakaibang lakas nito. Hindi yun normal na punyal. May kung anong kargang orasyon mula doon. Sigurado ako. Sumugod po yung nilalang noon. Kitang-kita ko yung matatalas nitong mga ngipin. Bago nga siya nakalapit sa akin noon, ay nagawa ko ng salubungin ito. At
itarak sa kanyang katawan yung punyal. Gulat na gulat ako noon kung paano ko yun nagawa. Siguro ay dahil na rin sa lakas ng loob. Pero lalo kong nagulat nang makita kung animoy umuusok yung katawan nito. Naapektuhan po siya nun. Nagwawala rin po ito at sigaw ng sigaw. Pero hindi ko binunot yung punyal. Pinilit kong itarak yun hanggang sa hindi na nga siya makagalaw. Lalo ko po yung ibinaon sa kanyang dibdib. At sa huling sandali noon ay tumitig siya sa akin at galit na galit. Pero nanghihina po ito agad. Kaya doon ko na nga binunot yung punyal at makailang ulit ko pa siyang inundayan ng saksak. Galit na galit po talaga ako noon. Sa isip ko lang po noon ay walang iba kundi papatayin ko yung nilalang na ito. Nilalang na may kagagawan sa pagkamatay ng aking ama. Yun nga po yung ginawa ko noon. Hingal na hingal ako noon. Nanginginig talagang grabe yung pawis. Sa harapan ko ay nakahandusay na nga po yung walang buhay na aswang. Napaiyak na lang po ako noon. Hindi lang dahil sa nagawa ko siyang patayin, kundi dahil sa sanggol na nakita ko rin mismong pinatay nito. At higit sa lahat, yung alam kong nagawa ko na nga pong bigyan ng hustisya yung pagkamatay ng tatay ko. Hindi ko na po yun nilibing. Iniwan ko na lang yun doon. Pag uwi ko ay sinalubong po ako noon ni Lola Hilway. Mukhang nakaganti ka na po. Sambit po nito at agaran po nito akong niyakap. Magmula po noon ay hindi na ako natakot. Siyempre may kaba pa rin, pero alam kong nagawa ko yung dapat, ang bigyan ng hustisya yung aking ama. Tagpuan po ng ilang kababaryo yung bangkay ng aswang na yun, pero nanahimik na lang din po ako. Sila na po yung naglibing doon. Siyempre nakilala rin nila, pero alam na rin sa baryo namin na aswang nga yung matandang yon. Maraming hindi naniniwala, pero nang makita nga nila yung kalagayan nito, may ilan naman sa kanila na kumbinsido na rin. Ngayon po ay marami nang nagbago, pero yung kwentong yon na nangyari noon ay hindi kailanman mabubura sa isipan ko. Hindi ko pa rin makakalimutan yung mukha ng aswang na yon, pati na rin yung mukha ng tatay kong duguan. Pasalamat na lang ako at nagawa kong makaganti. Kung may aral man po dito, may mga bagay na hindi nakikita ng iba, pero totoo. At kung hindi man sila maniwala, huwag kang bibitiw. Dahil minsan ikaw lang yung nakasaksi. At ikaw lang din yung makapagpapatunay. Dito ko na rin po tatapusin ito at paalam sa inyong lahat. Isa po ako sa mga taga-subaybay ng channel ninyo. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Mariel. Hindi ko po ito personal na karanasan. Dahil ito po ay karanasan ni Ate Noemi, na kapatid ng aking asawang tawagin nating James. Nangyari po ito sa Negros Oriental. Maayos yung pamumuhay ni na Ate Noemi. Mabait yung kanyang naging asawa at pareho nga silang may maganda namang trabaho. Nung nalaman nga nilang buntis si ate, masaya nga yung kanilang mga magulang lalo na nga silang mag-asawa. Dahil nga sa pagdadalang tao ni Ate Noemi, nagsuwestyon naman yung asawa nito na tumigil na muna si ate sa pagtatrabaho at ito na lamang yung kanyang pansin sa kanyang pagdadalang tao. Yun nga lang ay hindi sumang-ayon si Ate Noemi. Ayon pa nga rito, ay kaya pa naman niyang magtrabaho at sayang din kapag tumigil siya gayong kailangan nga nilang makaipon para sa kanyang panganganak. Wala namang nagawa noon yung kanyang asawa kung hindi yung hayaan ito sa kanyang kagustuhan na magpatuloy pa rin sa pagtatrabaho. Sabi na lamang ng asawa nito ay kapag hindi na nga nito kaya ay wag na nga itong magdalawang isip na huminto at siya na nga yung bahalang maghanap ng paraan para makapag-ipon pa rin sila ng sapat na pera para sa kanyang panganganak. Sinangayunan naman to ni ate. At ito na nga yung kanilang napagkasunduan. Nagpatuloy nga si Ate Noemi sa kanyang pagtatrabaho noon. Naging maayos naman yung lahat noon at hindi nahirapan si ate. Kahit pa na paunti-unti ay lumalaki nga yung umbok ng kanyang tiyan. May mga kaibigan din kasi ito na tumutulong sa kanya at lagi niya ring nakakasama noon sa kanilang opisina.
Isa na nga sa mga kaibigan ni Ate Noemi ay tawagin nating Demi, na siyang unang naging kaibigan nga raw nito simula nang magtrabaho siya roon. Mabait naman daw itong si Demi at matulungin din kay Ate Noemi. Kaya rin siguro ganoon na lang yung pagtiwala ni ate rito. Nang nalaman nga nitong buntis si ate, madalas daw siyang nagdadala ng prutas sa kanilang opisina at ibinibigay nga nito kay ate. Minsan ay meron din daw itong dalang mainom na ibinibigay din niya kay Ate Noemi. Si ate naman, dahil nahihiya raw natanggihan si Demi, ay tinatanggap na lang din daw niya yung mga bagay na ito. Kinakain at iniinom na lang din kapag nagugutom siya at tinatamad ng lumabas ng kanilang opisina upang bumili ng makakain. Dahil sa mabuting pinapakita ni Demi kay Ate Noemi, hindi nga nag-isip si ate ng hindi maganda sa kanyang kaibigan. Mas nagpatuloy naman si Demi sa pagbibigay sa kanya at pinapakita at pinapadama pa nito kay Ate Noemi yung pag-aalaga ng isang kaibigan. Nang lumaon pa, napansin nga raw ni Ate Noemi na araw-araw na nga siyang binibigyan ni Demi ng makakain at mainom. Wala talagang paghinala noon si ate na makakaya siyang ipahamak ng kanyang kaibigan, dahil wala rin naman siyang nararamdamang kakaiba tuwing kinakain at iniinom niya yung ibinibigay sa kanya. Dahil doon, kaya mas pinagkakatiwalaan pangaraw niya ito. Hanggang isang pagkakataon noon, kakarating lang ni Ate Noemi noon sa kanilang opisina. Magkatabi nga yung kanilang mesa, kaya't kita kaagad niya si Demi. Nakatalikod daw ito sa kanya, kaya't hindi nga siya kaagad napansin ito, lalo na at may pinagkakabalahan din daw ito ng mga sandaling yon. Inakala ni ate na may tinatrabaho na nga ito, pero ganoon na lang yung pagtataka niya nang maabutan nga niya itong may kung anong nilalagay sa isang bote ng tubig. Hindi naman nagpahalata si Ate Noemi noon na nakita na nga niyang ginagawa yun ni Demi. Tila nagulat naman daw yung kanyang kaibigan sa kanyang pagdating, ngunit agaran ding nakabawi. At dahil doon, tila kinutuban daw ng hindi maganda si Ate Noemi, pero pilit niyang winawaksi sa kanyang isipan. Pagkaupo naman daw niya noon, ay binigay nga sa kanya ni Demi yung bote ng tubig. Napalunok noon si ate at nagdalawang isip na tanggapin yon, dahil naisip raw niya na baka may kung anong inilagay roon yung kanyang kaibigan. Pero dahil naging mapilit nga yung kanyang kaibigan, wala na rin siyang nagawa pa kung hindi yung kunin yon. Hindi na lamang muna niya ininom yon at itinabi na nga muna. Nagsimula na lamang siyang gawin yung kanyang dapat trabahuhin. Dahil naging abala na rin daw si ate, ay mabilis ngang lumipas yung mga oras noon at nawala sa kanyang isipan yung tungkol sa nakita niyang ginawa ni Demi sa bote ng tubig na ibinigay nga nun sa kanya. Dahil doon, nang makaramdam siya ng uhaw, ay nainom nga raw niya yung tubig na yon. At pagkatapos ngang inumin ni Ate Noemi yung tubig, ay nakaramdam daw siya ng hilo at biglang sumakit yung kanyang tiyan. Napahaplos na lamang daw siya sa kanyang tiyan, gayong hindi raw normal yung kirot nun. Hindi rin niya maipaliwanag yung pagkahilong kanyang nararamdaman, dahil yun din daw yung unang pagkakataon na makaramdam siya ng ganon. Hindi na nga rin niya nakayanan yon, kaya't nahimatay na rin daw siya noon. Nagising na lamang siya na nasa bahay na nga nila at nakahiga sa kama nilang mag-asawa. Nang makita naman siya ng kanyang mister na nagising na, agaran nga raw siyang tinanong nito kung kamusta yung kanyang pakiramdam. Tinugunan naman daw niya ang kanyang asawa na may kaunting hilo pa siyang nararamdaman, pero hindi na nga masakit yung kanyang tiyan. Napahawak din siya sa kanyang tiyan ng mga sandaling yon, gayong bigla nga siyang nakaramdam ng kaba. Tinanong din niya kung paano nga siya nakauwi, at nang malaman niyang hinatid nga siya ni Demi sa kanilang bahay, bigla namang nakaramdam ng hiya si ate. Pinag-iisipan niya kasi ng masama yung kanyang kaibigan ng mga oras na yon.
na baka may ginawa siyang kakaiba sa tubig na ibinigay nito. Kaya nga siya nagkaganoon. Dahil nga rin sa kanyang nalaman, iwinaglit na lamang niya ang masamang isipin tungkol kay Demi at inisip na lamang kung paano nga niya ito mapapasalamatan. Kinagabihan naman noon, hindi nila inaasahan na may hindi magandang mangyayari. Yun kasi yung unang pagkakataon na nagparamdam yung aswang kay Ate Noemi. Maagang natutulog si Ate Noemi noon, pati na rin yung kanyang asawa dahil nga meron din itong trabaho. Pero nang gabing yon, hindi makatulog si ate. Hindi niya alam pero pakiramdam daw niya ay kinakabahan siya nang hindi niya alam kung bakit. Kapag kasi pinipikit daw niya yung kanyang mga mata, pakiramdam daw niya ay may kung anong mga matang nakamasid sa kanya. Parang may nakatayo sa kanyang paanan at pinagmamasdan daw siya habang natutulog. Yun nga yung nakikita niya tuwing napapapikit siya. Kaya't napapamulat na lang daw siya ng kanyang mga mata ulit upang magpalinga-linga sa kabuuan ng kanilang paligid. Wala naman daw siyang nakikita, kaya't napabuntong hininga na lamang siya habang napapailing. Sinusubukan ni Ate Noemi noon na makatulog ng gabing yon, pero hindi daw talaga niya magawa. Naisipan pa nga niyang gisingin yung kanyang asawa pero hindi naman niya ginawa. Sinikap na lamang niyang makaidlip. Kaya kahit na may kung anong kakaibang nararamdaman habang nakapikit, ay pinilit niyang wag nang pansinin yon. Ganon nga yung estado ni Ate Noemi nang bigla siyang makarinig ng mahinang kaluskos sa may bintana ng kanilang kwarto. Hindi inaasahan ni ate nang may makita siyang itim na bagay na tila pilit na gumagalaw roon. Sinipat yon ng mabuti ni ate. At ganoon na lang yung kanyang takot noong mapagtanto niyang kamayon na punong-puno ng balahibo. Nakita rin daw kasi niya na mahahaba yung kuko nun, kaya't kinutuban na nga siya ng hindi maganda. Sinikap niyang hindi makagawa ng kahit na anong ingay habang niyuyugyug yung kanyang asawa upang magising. Mabuti na nga lang at nagising naman daw yung asawa nito. Napatanong lang daw ito sa kanya kung ano nga bang problema, kaya tinuro nga ni ate yung kanilang bintana. Pagtingin naman daw nila roon, ay wala na rin yung mabalahibong kamay na pilit pinapasok ng kung ano mang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Dahil wala naman silang nakita ng mga sandaling yon, nagwika na lamang yung asawa ni Ate Noemi na matulog na lamang sila. Dagdag pa nito, baka daw dahil lang sa antok ni ate at kung ano na yung kanyang nakikita. Sumang-ayon na lamang noon si ate, kahit pa napakiramdam niya rin ay may kakaiba talaga sa paligid ng gabing yon. Wala na rin itong nagawa, kundi ang piliting makatulog, kahit pa na may naririnig siyang mahihinang kaluskos sa may labas ng kanilang bahay. Kinaumagahan, dahil hindi ganong nakatulog, ramdam ni ate yung labis na antok. Pero wala siyang magawa noon kung hindi yung pumasok na rin sa kanyang trabaho. Nagpasalamat naman noon si ate kay Demi nang magkita nga sila ulit sa opisina. Naikwento rin ni ate yung nangyari ng gabing yon dahil nagtanong nga si Demi kung bakit tila inaantok pa ito. Nakinig lang daw sa kanya yung babae, ngunit pansin daw ni ate na animoy may kung anong sigla at saya na nakikita siya sa mga mata ng kanyang kaibigan dahil sa kanyang mga kwento. Iniisip na nga lang niya na baka kung ano lang yung sumasagi sa isipan nito, kaya't hindi na rin daw niya tinanong. At dahil doon, sinawalang bahala na lamang daw niya yon. Nang mga sumunod na gabi, tila ganoon pa rin daw yung madalas na pakiramdam ni ate. Hindi siya gaanong nakakatulog dahil sa labis na takot at pagkabahala para sa kanyang ipinagbubuntis. Hindi rin lingid sa kaalaman ni ate yung tungkol sa mga aswang, kaya malakas nga yung kanyang kutob na yung kamay ng aswang yung nakita niya sa may bintana. Ang ipinagtataka lang daw niya noon ay kung bakit hindi nga nakikita ng kanyang asawa at hindi rin nararamdaman na may kakaiba sa kanilang paligid. Gawa nga rin noon
Napaisip rin si ate na baka guni-guni lamang niya yung kung ano mang kanyang nakita. Dagdag pa nga roon ay siya lang din yung nagbibigay ng takot sa kanyang sarili. Yun nga lang, kahit yun nga yung itarak niya sa kanyang isipan, hindi pa rin niya may pagkakailang nagdududa rin siya na baka hindi talaga gawa-gawa ng kanyang imahinasyon yung lahat ng iyon. Batid niyang may iba sa paligid at malakas nga yung kanyang kutob na ilang gabi na rin siyang binabalik-balikan ng aswang. Hanggang isang gabi nga noon, napatunayan ni ate na tama nga siya ng hinala tungkol sa pang-aaswang na nangyayari sa kanya. Sakto ring nasa bahay nila natulog yung kanyang mga biyanan. Gayong meron pa nga raw siyang kutob na baka may masamang mangyari. Nakwento na nga niya yon sa kanyang mga biyanan at maging yung mga ito ay isang ayon din sa kanya. Pareho kasi silang hindi makatulog noon ng kanyang asawa sa hindi nila malamang dahilan. Gayong napakaalinsangan daw ng panahon. Nasa ganoon nga yung sitwasyon nung magsimulang magkaroon ng ingay sa kanilang paligid. Magkakasunod kasi yung makaluskos sa bintana ng kwarto ni na ate. Dahil alam nga nilang hindi malabong aswang yon. Hindi na nga nagdalawang isip pa yung kanyang mga biyanan na lumabas ng kanilang bahay. Hindi naman sila nagkamali doon sa kanilang hinala. Dahil nung magpunta raw sila sa may tapat ng bintana ng silid ni ate, may nakita raw silang nilalang na naroon. Parang nagulat daw yon nang biglang sumigaw yung binang lalaki ni ate. Kagad rin daw na tumingin sa kanila yung mabalahibong nilalang na merong nagbabagang mga mata at kahindik-hindik daw yung itsura. Inaangilan daw sila noon kaya't walang takot din siyang hinarap ng kanyang mga biyanan. Merong dalang buntot ng pagi at itak yung mga ito. Kaya kahit papano ay may armas din sila kung sakali mang sugurin nga sila ng aswang. Mabuti na nga lang at nakapaghanda sila gayong mabilis silang sinugod ng nilalang na yon. Hindi man nila ito matalo sa liksi at bilis, pero natalo naman nila ito sa diskarte. Panay lang daw kasi yung pagsugod ng aswang noon, na animoy hindi nga ito nag-iisip ng kanyang kilos. Dahil doon, nang mabuhal daw ito sa lupa, dahil na rin sa pag-atake nito na naiwasan nga ng mga biyanan ni ate, doon na nga nila nagawang magantihan yung nilalang. Dali-dali kasing pinulot ng ama nila yung buntot ng pagi at nilatig raw niya yon sa leg ng aswang. Habang yung nanay naman daw nila ay naghahanda na upang tagain ito ng itak. Malakas din yung pagkakasakal nila sa aswang na yon. At dahil nasugatan na nga yung leeg nun dahil sa buntot ng pagi, napapahiyaw raw yon tuwing mas sinihigpitan nila ang pagkakasakal dito. Tumulong na nga noon yung asawa ni ate at itinali nga nila yung naturang nilalang. Hindi nila inalis sa leg nito yung buntot ng pagi at naghanda nga silang sunugin yon. Yun nga lang, bago pa man nila magawa yung plano nilang yon, narinig daw nilang nagmamakaawa yung aswang. Subalit mababakas rin yung takot nitong mamatay ng gabing yon. Nakiusap pa nga raw itong pakawalan siya at nangakong hindi na nga babalik sa bahay ni ate. Pero hindi nakinig yung bina ni ate noon at inakma pa ring susunugin ito dahil binuhusan daw nila ng gasolina yung paligid ng puno kung saan nga ito nakatali. Nagsumamo noon yung aswang at nagwika pa na kahit pagpapalaya na lang sa kanya ay talagang magpapasalamat daw siya at babaguhin niya ang kanyang sarili. At ayon pa raw dito na talagang ikinagulat pa nga raw nila ate. Ang sabi daw ng nilalang ay meron daw taong nag-utos sa kanya na aswangin si ate. At kung pakakawalan nga raw siya ay gagantihan daw niya yung taong nag-utos sa kanya ng ganoon. Pero syempre nagulat nga sina ate noon sa sinabi ng aswang na yon. Ayaw man nilang maniwala, ngunit nagwika nga yung aswang na kaibigan ni ate yung nag-utos sa kanya na aswangin siya upang makuha nga yung bata sa kanyang sinapupunan at maging miserable nga raw yung buhay nito. Naisip ni ate si Demi noon at hindi nga siya nabigo nang sabihin ng aswang yung pangalan ng kanyang kaibigan
na siyang nag-utos sa kanya na aswangin si Ate Noemi. Ayon pa nga sa nilalang na yon, dahil daw sa inggit ni Demi. Kaya gusto nga niyang mapahamak si ate at maging yung sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Naiinggit daw kasi ito gayong mas maganda nga yung kapalaran ng buhay ni ate kumpara sa kanya. Naalala nga niya noon na simula nang mainom niya yung tubig na nilagyan ni Demi ng kung ano, ay nagsimula na nga yung lahat ng mga nangyayari sa kanya. Dahil sa nalaman nga nila mula sa nilalang na yon, minabuti na lang nilang pakawalan ito at hayaang makatakas. Nangako rin naman itong hindi na nga babalik kahit kailan at hindi rin naman nila kayang pumatayin kahit pasabihing aswang yon. Dahil nga sa pangyayaring yon ay nagalit si ate kay Demi, pero mas pinili pa rin itong wag nang kausapin pa yung babaeng yon. Tumigil na rin muna si ate sa pagtatrabaho noon upang makalayo kay Demi at maalagaan yung kanyang sarili para sa kanilang anak. Simula naman noon, hindi na rin nakita pa ni ate si Demi. Hindi na nga niya alam kung ano nga bang nangyari dito. At hindi na rin bumalik yung aswang gaya nga ng ipinangako nito. Hanggang sa may panganak naman niya yung anak nila ng kanyang asawa, ay wala na ring naranasang pang-aswang si Ate Noemi, pati na rin yung kanyang pamilya. At dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Joel. At nais ko lang ding magbahagi ng kwento sa inyo na nangyari sa aking kapatid na tawagin nating Jess nung minsan kaming bumisita sa probinsya ng aming lolo at lola sa probinsya ng Iloilo. Matagal-tagal na rin yung huli naming pagbisita sa lolo at lola namin sa probinsya. Mga magulang po yun ng aming nanay. Kaya nang magkaroon kami ng pagkakataon na makabisita roon, ay hindi na nga namin pinalagpas pa. Sakto rin noong isang linggong walang pasok. Kaya't nagpasya na lang kami ng aking kapatid na bisitahin rin sila roon. Payag rin naman yung aming mga magulang sa aming plano. At siya nga po pala ay pareho kaming nasa high school ng kapatid ko nang mangyari yung kwentong ito. Dahil nga sa plano naming pagbisita noon sa aming lolo at lola, naging malimit yung paalala sa amin ni mama na mag-ingat doon, lalo na at wala sila papa noon. At tanging pagtango lang yung aming naitugon. Nang araw nga ng alis namin ng kapatid ko, bago kami tuluyang makaalis sa bahay namin ay kinausap pa kami ni mama na wag raw kaming masyadong maglilikot sa probinsya. Dagdag pa nito, sundin lang daw namin yung kung ano mang sasabihin nila lolo at lola. Lalo na kung meron silang ipagbawal na gawin namin doon. At sumang-ayon naman po kami sa kanyang mga bilin. Sabay nagpaalam na nga kaming aalis na. Nagtungo naman kami ng kapatid ko noon sa bayan at naghanap ng aming masasakyan. Sa buong biyahe namin ay wala naman kaming naging problema. Makalipas nga noon yung halos 5 oras na pagbiyahe namin ng kapatid ko, narating na rin namin yung baryo nina lolo at lola. Dahil hindi nila alam na papunta kami, binaybay na lang namin yung daan patungo sa kanilang bahay. Dahil tanghali na rin kaming nakarating noon sa kanilang lugar, naabutan namin silang nagpapahinga. Magkahalong gulat naman na tuwa yung kanilang naramdaman nang makita nga kaming dalawa. Halos hindi nga makapaniwala si lola na nasa harapan nga kami nito, gayong hindi niya raw akalaing dadako kami para bisitahin sila. Sinabi namin sa kanilang mananatili kami ng mga 5 araw doon, kaya't lalo nga siyang natuwa. Kaagad niya kaming inasikaso noon, pati na rin si lolo. Pinagsabihan rin po nila kami na magpahinga na muna habang naghahanda sila ng aming makakain. Hindi na nga kami nagpumilit pa na tumulong noon sa kanila at ginawa na lang namin yung kanilang sinabi. Hindi naman kami nakatulog noon. Bagkus ay tumambay lang kami sa maliit na kubo sa may harap ng kanilang bahay.
Ayon pa kay Lolo, doon daw sila nagpapahinga ni Lola kapag masyadong malinsangan sa loob ng kanilang bahay. Masarap daw kasi yung simoy ng preskong hangin sa naturang kubo. Kaya't nakakagaan nga ng pakiramdam. Makalipas naman yung mga halos mag-iisang oras rin, ay natapos na nga sa kanyang niluluto si Lola. At dahil doon, sa kubo na rin kami sabay-sabay na kumain. Nagkwentuhan din kami matapos naming kumain noon. Marami kasing naging tanong sina Lola kung kamusta na nga ba yung aming pamilya at maging yung aming buhay. Ganoon na lang yung tuwa nila nang sabihin naming nasa maayos naman yung buhay namin. Nagpatuloy yung aming pag-uusap noon hanggang sa nagtanong nga yung kapatid ko kung saan nga siya pwedeng maligo. Gayong kanina pa raw niya gustong makaligo. Sabi naman ni Lola ay kung saan nga yung lumang balon ay doon siya pwedeng maligo. Probinsyang probinsya po kasi yung lugar na ito. Medyo may kalayuan yon sa bahay ni Lola. Kaya't sasamahan na lamang daw nito yung kapatid ko patungo ron. Unsod nga ng kagustuhan ko ring makapaglibot noon ay nagwika kung sasama na lang din ako sa kanila. Tumango lang si Lola noon at napansin kong nagkatitigan pa nga sila ni Lolo na animoy nagkakaintindihan sila sa pamamagitan lamang ng mga tinginan. Matapos nga naming iligpit yung aming mga pinagkainan at mga pagkain ay nagpaalam na rin kami kay Lolo. Naglakad na nga kami noon papunta doon sa may lumang balon kung saan nga maliligo si Jess. Wala namang naging kakaiba ng mga panahong yon. Narating namin yung lumang balon at nagsimula na ring maligo yung kapatid ko. Habang naliligo ito ay nagpaalam nga ako kay Lola na maglilibot muna ako sa paligid. Pumayag naman po ito. Pero pinagsabihan niya akong wag masyadong lalayo. Hindi na ako nagtanong at tinanguan ko na lamang ito. Iniwan ko nga sila noon at nagsimula na akong maglakad-lakad upang maglibot sa paligid. Wala namang kakaiba habang ako ay naglalakad-lakad roon. Taliwas nga sa mga naririnig kong kapag nasa probinsya kay maraming kababalaghan. Nang mga oras na yon, ninanamnam ko lamang yung preskong simoy ng hangin habang naglalakad at patingin-tingin sa paligid. Tulad naman ng sabi ni Lola ay hindi naman ako gaanong lumayo. At saktong pagkabalik ko sa may lumang balon ay tapos na ring maligo yung kapatid ko. At dahil doon ay umuwi naman kami agad. Habang naglalakad pa uwi, pinagsabihan kami ni Lola na huwag kaming masyadong gagala sa kanilang baryo. Dagdag pa nito, huwag raw kaming pupunta sa may lumang balon kung wala kaming kasama dahil baka kung ano raw yung mangyari sa amin doon. Hindi na nga niya inilihim pa sa amin kung ano yung meron sa naturang balon. At sinabi na nga niya sa amin noon na may pagkakataon na delikado yung bahaging yon. Nang tanungin nga namin siya kung bakit, walang pagdadalawang isip niyang sinabi sa amin noon na malapit daw doon yung bahay ng aswang. Nagkatitigan pa kami noon ng kapatid ko. Marahil ay pareho kaming nakaramdam ng kakaibang kaba dahil sa sinabi ni Lola. Hindi na kami nakaimik noon hanggang sa makauwi kami dahil iniisip pa rin namin yung mga sinabi nito. Nagkukwento rin kasi ito tungkol sa mga nangyayaring pang-aswang sa kanilang baryo. Pero kahit na ganoon, sigurado naman si Lola na wala kaming dapat na ipag-alala. At wag lang daw kaming maging matigas yung ulo at gawin na lang namin yung kanilang mga bilin. Biniro pa nga nito kami na baka aswangin rin daw kami. Gayong bagong mukha raw kasi kami sa baryo nila. Pareho naman kaming natakot ng kapatid ko noon. At dahil buong buhay namin ay hindi pa nga kami nakakaranas ng mga ganon o kahit ano pang kababalaghan, ay talagang syempre kinabahan kami. Naging maayos naman noon yung unang gabi namin sa bahay ni na Lolo at Lola. Wala naman kaming naranasang kakaiba. Kagaya nga ng sabi ni Lola, hindi nga kami masyadong gumagala noon. Mas pinipili na lamang naming manatili sa bahay nito o kaya tumambay lang sa may kubo. Natatakot rin naman kami ng kapatid ko na magliwaliw. Gayong baka may mangyaring hindi maganda.
Hanggang isang beses nga noon, dahil wala sina lolo at lola, dahil may importanteng naging lakad ang mga ito, naiwan kami ng kapatid ko sa bahay. Hindi namin alam kung anong oras ba sila makakauwi, pero may pagkain na rin kaming makakain sa buong araw. Ibinili na lamang ni lola sa amin noon na huwag kaming aalis ng bahay, at napatango lang din kami dito. Dahil wala nga sila, panay reklamo noon yung kapatid ko na nais raw niyang maligo. Ngunit wala siyang kasama patungo doon sa may lumang balon. Kinukulit naman niya akong samahan siya, pero sinabi kong walang magbabantay sa bahay kung sakaling pupunta nga kami ron. At baka pagalitan pa nga kami ni lola kapag naabutan niyang wala kami sa bahay. Nainis naman sa akin yung kapatid ko noon, kaya't kahit na natatakot siyang magpunta roon mag-isa, wala na nga siyang nagawa kung hindi yung mag-isang pumunta sa may lumang balon upang makaligo. Hindi kasi ito komportable, gayong iritable nga siya dahil napakalinsangan ng panahon at malagkit nga yung pakiramdam nito dahil sa kanyang pagpapawis. Hinayaan ko na lamang noon yung kapatid ko kahit mag-isa siyang pumunta sa balon, dahil hindi naman ako nag-iisip na may kung anong mangyayari. Nang wala na nga ito ay minabuti ko na lamang na umidlip. Makalipas naman yung mahigit kalahating oras noon, ay bumalik na rin yung kapatid ko sa bahay. Napatanong pa nga ako dito kung bakit nga siya natagalan. Hindi naman po ito nakatugon at napansin kong tila balisa ito at namumutla. Kinutuban ako ng hindi maganda noon, kaya tinanong ko nga siya kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya. Napatingin sa akin yung aking kapatid at makikitaan mo talagang may takot sa mga mata nito. Ikwinento naman ito sa akin kung ano nga bang nangyari sa kanya habang nasa lumang balon. Ayon pa dito, nang makarating na raw siya roon ay hindi nga maganda yung kanyang kutob. Dagdag pa niya, ayaw na sana niyang tumuloy na maligo, pero dahil naroroon na rin siya ay nagpatuloy na lamang daw ito. Nagdali-dali raw siya sa kanyang pagligo noon dahil kinikilabutan nga siya ng hindi niya alam. Kahit maliwanag pa yung sikat ng araw, pakiramdam niya ay meron daw nakatingin sa kanya. Hindi lang daw niya pinagtutuunan pa ng pansin yon at nagpatuloy lang sa kanyang pagligo. Habang abala nga sa kanyang ginagawa, nakaamoy raw siya ng malansang samyo ng hangin. Ganoon na lang din yung gulat nito nang sa kanyang paglingon sa kanyang likuran ay may nakatayo raw na isang matandang babae. Marumi raw yung damit nito na animoy may mga bakas pa nga ng dugo. Nakabuhaghag rin daw yung buhok at nakakatakot daw yung ekspresyon sa kanyang mukha. Sa takot nga ng aking kapatid, dali-dali niyang tinapos yung kanyang pagligo. Pero habang nasa ganong sitwasyon, lumapit daw sa kanya yung matandang babaeng yon. Hinawakan daw nito yung braso ng kapatid ko at may kung ano raw itong inuusal. Pagkatapos daw po nun, hindi na raw niya alam yung sumunod na nangyari. Gayong nahimatay daw siya. Nang magising nga raw siya, ay wala na yung matandang babaeng yon. At dahil doon, mabilis siyang kumilos paalis doon sa may lumang balon. Hindi na nga niya nagawa pang lumingon sa kanyang pinanggalingan sa takot na makita yung matandang yon. Dahil sa kwento ng kapatid ko, nabahala ko para sa kanya. Nakiusap nga siyang wag na lamang naming sabihin kina lolo at lola. At kahit hindi nga ako sang-ayon dito, ay wala na rin akong nagawa dahil naisip ko rin na pag-aagalitan kami ng dalawang matanda. Kinagabihan nga noon, hindi mapakali yung kapatid ko. At ako naman ay nasa sahig ng aming kwarto at nakahiga rin. Tinanong ko nga siya noon kung okay lang ba ito, pero wala akong narinig na tugon maliban sa mahihinang pag-ungol nito na animoy may dinaramdam itong sakit. Dahil doon, bumangon ako at tinignan siya. Nakaramdam ako lang labis na pag-aalala nang makita kong namimilipit sa sakit yung aking kapatid. Sumigaw naman ako noon habang tinatawag sina lolo at lola. Gayong nagsimula na nga itong magsuka.
Hindi ko maiwasan yung mapaduwal noon dahil napakabaho yung suka ng aking kapatid. Talagang hindi normal. Oo, at mabaho naman yung suka. Pero yung sa kapatid ko ng mga sandaling ito ay talagang kakaiba. Maging sina lolo at lola ay ganoon din. Ganon nga yung sitwasyon namin nang magkaroon ng mahihinang ingay ng tiktik sa paligid. May kung ano ring kumakaloskos noon sa pintuan ng bahay. Dahil doon, napamura si lolo at saka nagpasya nga itong lumabas. Nang makalabas na nga ito, sigaw siya ng sigaw noon na animo yung may kaaway. Nagkaroon din ng mga pagyabag sa aming bubungan, kaya't nakaramdam na rin ako ng takot. Inalalayan namin yung kapatid ko noon na hinang-hinana dahil sa kanyang nararamdaman. Walang ano-ano, napamura si lolo at napasigaw na kung may mangyaring masama sa aking kapatid ay humanda raw yung aswang na nasa bubungan. Sumisigaw rin noon si lola at gawa nga noon ay nakarinig din kami ng pagaspas ng pakpak na tila papalipad palayo. Pumasok naman kaagad noon si lolo sa loob ng bahay. Tinanong pa nga siya ni lola kung may nakita raw siyang aswang sa may labas at sa bubungan namin. Ngunit napailing lang si lolo. Pero kahit hindi man nakita ni lolo, narinig naman namin yung pag-alis noon. Kaya't kahit papano ay nakampante na rin yung dalawang matanda. Dahil nahimatay na nga noon yung kapatid ko, kaya't inasikaso na lamang namin ito. Si lolo naman ay nagsaboy ng asin sa may labas ng bahay. Nagwika pa si lolo na dadalhin namin yung kapatid ko sa manggagamot kinabukasan upang ipatingin kung ano nga bang nangyayari dito. Hindi ko na rin naitago kina lolo at lola noon yung tungkol sa nangyayari ng araw na yon. Sinabi ko nga sa kanila na merong hindi magandang nangyayari sa kapatid ko habang nasa lumang balon nito at naliligo. Napamura na lamang noon sina lolo at lola nang ikwento ko yung nakita ng kapatid ko na matandang babae na lumapit nga sa kanya. Hindi na rin bumalik yung aswang na yon at naging okay na rin naman yung lahat kahit papano at pati na rin yung pakiramdam ng kapatid ko. Kaya't nakatulog na rin kami ng mahimbing. Kinaumagahan nga noon, dinala nga si Jess sa kilalang manggagamot ni lolo. Ayon naman sa manggagamot ay naswang araw ito. Pero wala kaming dapat na ipag-alala. Gayong okay na rin daw ito at meron na siyang pinainom. Sadyang mahina lang daw yung kapatid ko. Kaya't nagawa nga itong aswangin. Nagtanong pa si lolo noon tungkol sa paglapit at pag-usal ng kung anong dasal ng aswang sa aking kapatid. Pero sabi ng manggagamot, wala na raw dapat ipag-alala pa tungkol doon. Gayong ginawa raw yun ng aswang para bigyan ng sakit sa tiyan yung kapatid ko at matuntun nga kung saan ito nakatira. Gayong natipuhan raw ito ng aswang. Sumagi kaagad sa isip ni lola yung matandang babaeng yon, kaya't malakas yung kanyang kutob na meron talagang umaaswang sa aking kapatid. Baka iniwan lang daw siya ng aswang sa may balon dahil baka meron daw dumaang mga tao. Dahil ang importante naman daw sa aswang ay magawa na nga niyang markahan yung kapatid ko. At doon na nga niya ito unti-unting aaswangin. Ganon daw mang biktima yung mga aswang. Dalo at hindi rin gabi nung naliligo yung kapatid ko sa may balon. Wala namang ibang inihabilin noon yung manggagamot matapos niyang gamutin yung kapatid ko. Sinabi lang niyang obserbahan namin ito sa mga susunod pang gabi. Kaya't ganoon nga yung aming ginawa. At magmula naman po nun ay naging maayos na rin yung lahat at hindi na rin namin nakita pang muli yung matanda hanggang sa makabalik na nga kami sa aming lugar. Pasalamat na lang kami noon at walang kung anong nangyari sa kapatid ko. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat. Kwento ito ng lolo ko na itago na lang po natin sa pangalang Lolo Mando. Taga North Cotabato po pala kami. Hindi ko alam kung anong taon nangyari ito. Pero sobrang tagal na po ang nakalilipas. Patay na rin po yung lolo ko ngayon. At nangyari po ito noong kabataan pa po niya.
Naikwento lang talaga niya sa amin nang makailang ulit. Kaya lahat po kaming magpipinsan alam po yung kwentong ito. Ayon po kay Lolo, bago pa man daw sila mag-asawa ni Lola nang mangyari ito. Aktibo daw si Lolo noon sa barangay, lalo ng araw po kapag malapit na ang kapistahan. Tumutulong daw talaga siya sa paghahanda ng baryo namin. Noong araw daw kasi ayon kay Lolo, wala pa daw tinuturing na kapitan sa kanilang barangay. Wala pa raw talagang ganon. Kumbaga, yung mga matatanda lang daw sa baryo nila yung namumuno kapag merong mga okasyon. Kapag may mga nagkakagulo naman daw, sila-silang magkababaryo lang din daw yung nag-uusap. Ang tagal na rin kasi nang mangyari ito, kaya wala pa raw talagang ganon sa baryo nila noon. Lagi raw nakatoka si Lolo sa paggawa ng mga banderitas. Yun bang mga makukulay na mga bagay na nakatali at nilalagay sa mga daan sa tuwing merong pista. Sila Lolo daw po yung gumagawa ng ganon. Taon-taon daw yon. Tapos gagamitan lang nila ng hagdan at itatali sa mga puno sa tabi po ng daan. Maliit lang din daw ang kanilang kapilya, kung saan nga po sila nagsisimba ng mga panahon po na iyon. Sila Lolo rin daw po yung nagpipintura doon sa kapilya tuwing malapit na ang okasyon. Noong araw daw, uso pa talaga yung sila mismo yung mag-iimbita sa ibang barangay para pumunta sa kapistahan ng kanilang barangay. Sumasama rin daw si Lolo doon. Pupuntahan daw talaga nila sa kabilang barangay para personal na mangimbita. Ganon rin daw kasi ang ginagawa ng ibang mga baryo, kaya bawi-bawi lang din. Isang araw, pumunta nga raw sila Lolo para mangimbita at ipaalam ang nalalapit na kapistahan ng kanilang baryo doon sa karatig nilang barangay. Bandang hapon daw po sila umalis. Mga 4:00. Naglibot-libot na raw sila doon sa kabilang barangay hanggang sa mabilis nga pong lumipas yung oras at medyo padilim na. Dinaanan na lang daw nila ang ilan pang mga bahay at nung madilim na, nagdesisyon daw po silang bumalik na. Ito raw yung panahong hindi pa sementado ang mga daan at napakarami pa raw na mga puno sa gilid ng daan. At kakaunti pa lang din ang mga lugar na abot ng linya ng kuryente. 4 daw sila noon. Ang isa ay kaedad lang din ni Lolo at ang dalawa naman ay matatanda na. Yung isa pa doon sa 2 matanda ay babae. Inilabas nga raw ni Lolo ang kanilang sulo. Yung dala raw po nilang sulo ay yung boteng merong lamang gaas na merong tela na yun daw yung sinisindihan. Alam ko na may ilan po dito na alam itong tinutukoy kong sulo. Sa mga hindi naman ay pagpasensyahan nyo na po. Hindi na kasi ito uso ngayon. Sinindihan na raw yun ni Lolo gamit ang posporo. Nung nasa kalagitnaan daw sila, napansin daw nila na parang hindi aabot ang laman ng kanilang sulo. Kakaunti na lang raw kasi ang gas noon. At may kalayuan pa raw kasi na kahit mabilis naman ang kanilang paglalakad, hindi daw talaga aabot. Doon na po nagsabi ang isa po doon sa matandang kasama nila na mag-shortcut na lang daw sila. Medyo kakaunti nga lang raw ang mga pamamahay sa daang yon. Pero mas mabilis daw silang makakarating sa kanilang baryo. Medyo makulimlim daw po noon. Kaya bukod sa walang liwanag ng buwan, parang nagbabadya na ring umulan. Doon nga raw po sila dumaan sa shortcut na sinabi ng kanilang kasama. Mas maliit daw po yung daan doon at medyo maingay daw ang mga kuliglig. At tulad nga ng sabi ng kasama nila, kakaunti lang talaga ang mga bahay doon banda
na ang lalayo daw ng mga agwat. Maya-maya pa, habang patuloy silang naglalakad ay nakarinig sila ng parang may tumatakbo doon sa likod ng mga damo. Mabilis lang yon, pero yung tipong alam mong hindi tao dahil mahina lang ang tunog, kahit parang ang lapit lang nga nun. Nagtinginan daw po sila noon at ibinigay daw ni Lolo sa kanyang kasama ang sulo. Sabay pumulot siya agad ng bato na medyo may kalakihan. Ilang sandali lang daw, tumalon ng isang asong kulay itim doon sa mga damo sa gilid ng daan. Agad daw silang napatras dahil ang una nilang napansin, meron daw yung kagat-kagat na isa ring hayop. Parang manok daw ayon kay Lolo, na nagdurugo pa nga raw habang kinakagat nito sa kanyang bunganga, na parang dadalhin niya yon kung saan. Napatingin daw yon kila Lolo noon, na nanlilisik daw yung mga mata na parang aatake. Naglalakad pa nga raw po ito ng ilang hakbang palapit kila Lolo habang nag-aangil. Hinding-hindi raw makakalimutan ni Lolo na medyo nangingisay pa raw yung manok na kinakagat nito, na parang buhay pa. Kaya lalo raw ibinaon ng aso yung mga pangil nito hanggang sa tumigil na yung manok sa pangingisay. Sa takot daw po ni Lolo, binato raw niya yung aso habang nangyayari yon. Buong lakas raw na pagbato na tinamaan nga talaga niya yung aso na yon, at sandali pa niyang ininda yung ginawa sa kanya ni Lolo. Nang mangyari daw yon, binitawan daw ng hayop yung manok na kanyang kinakagat, na parang hindi talaga yung normal na aso, at aatake na raw sana ito kila Lolo, nang may narinig daw silang ibang mga boses na papalapit din doon mula sa kanilang likuran. Kaya sandali raw silang napalingon, at nung humarap sila ulit, nawala na raw yung asong yon. Naiwan ng manok na kanyang daladala. Nung nandun na raw yung mga taong naririnig nila, nagkataon pala na meron daw silang hinahabol na isang aswang. Kaya nagulat agad sila Lolo. Yung aswang daw po na iyon, ilang manok daw yung pinatay, at nung nakita na raw nila at hahabulin na sana, bigla na lang daw yung naging aso at may binitbit pa raw na isa sa mga alaga nilang manok. Tugmang-tugma po yun sa hayop na nakita nila Lolo. Kaya agad nilang tinuro yung manok na naiwan ng asong humarang sa kanila. At positibo po na kinilala yun ng may-ari na sa kanyang araw ang manok na yon. Kinakabahan na raw po sila Lolo noon, lalo at hindi nila akalain na aswang pala yon. Ngunit mabilis daw na nagpaalam ang mga lalaki para halugugin ang lugar at pumunta na sila sa ibang direksyon. Kahit kinakabahan ay hindi naman pwedeng bumalik pa sila Lolo dahil nasa kalagitnaan na sila. Kaya nung umalis yung mga lalaki ay tumuloy sila sa daan na iyon. Mas mabilis na raw ang kanilang paglalakad noon. Habang naglalakad, napag-usapan daw nilang magkakasama kung bakit nga ba binato ni Lolo yung asong yon. Baka magalit pa raw sa kanila, lalo at tinamaan nga po ito ni Lolo. At hindi sila nagkamali sa kanilang duda. Kahit binilisan po nila ang paglalakad, pare-pareho po silang nakakaramdam ng masama. Yun po bang pakiramdam na parang may nakasunod sa kanila na nagmamasid lang sa malapit? Yung pakiramdam na yon, lalong lumala nung nakarinig na sila ng angil. Alam talaga nilang may kung ano sa paligid, hanggang sa bigla na lang may tumambad sa kanilang harapan. Medyo malayo pa, mga ilang metro pa, pero dahil abot yun ang bahagya ng liwanag ng sulo at kitang kita pa daw yung mata nun kahit madilim,
Talagang nakikita nga po nila. Yung asong nakita nila kanina lang. Yung parehong asong nakahara ngayon sa kanilang harapan. Kaya nung mangyari yon, nagpulasan daw agad sila Lolo at tumakbo. Nung tumakbo daw po si Lolo, dahil sa kanyang pagkataranta, sa ibang direksyon siya nakatakbo, na nahiwalay siya doon sa iba pa niyang mga kasama. Talagang hindi raw nila naisip na dumampot ng kahit putol na kahoy man lang at pumalag. Nung kabataan daw ni Lolo, mabilis daw talaga siyang tumakbo. Kaya kumaripas raw siya na wala ng lingon-lingon pa. Ayon kay Lolo, hindi na raw siyang may hawak ng sulo noon. Kaya napakadilim talaga ng daan nung tumatakbo siya. Tumakbo lang raw siya ng tumakbo, kahit medyo mahaba na daw ang mga damo sa kanyang tinatakbuhan. Hindi daw alam ni Lolo noon kung sino sa kanila ang hinabol ng hayop. Basta't ang alam niya, bago pa daw sila tumakbo, papalapit na raw yung hayop sa kanila. Hindi na alam ni Lolo kung saan siya papunta, nang bigla na lang daw siyang mahulog sa isang parte na puno ng tubig. Parang maliit daw na sapa, pero dahil panay ang ulan noon, medyo malalim daw yung tubig na hindi abot ng kanyang paa yung pinakailalim nun. Kaya nung mahulog raw po siya at agad ring makaangat, mabilis raw siyang humawak sa mga damo sa gilid ng sapa. Lalo at hindi raw siya magaling lumangoy. Makapalang talaga ang mga damo sa gilid na nakahawak pa si Lolo doon nung iniangat niya ang kanyang kamay. Ang baho daw po ng tubig doon na halatang napakarumi. Kaya aahon na raw sana si Lolo. Ngunit agad siyang natahimik at hindi na masyadong gumalaw doon sa tubig nang marinig niya na merong paparating doon. Dahil malalim nga yung tubig, na puno talaga yung sapa. Nakikita daw ni Lolo yung nasa itaas. Hindi ganun kalinaw dahil madilim, pero naaaninag raw niya. Meron daw siyang mga naririnig na boses sa hindi kalayuan, na parang boses ng mga lalaki na nakita nila kanina. Pero hindi raw siya makasigaw dahil nandoon nga yung hayop na tumambang sa kanila. Mukha daw yung may sugat, lalo at yung angil daw nun parang nahihirapan. Maya-maya pa, tumigil daw yun malapit lang mismo doon sa may sapa. Halos ilang metro lang daw. Pati daw yung paghinga ni Lolo noon, halos pigilan na niya. Wag lang siyang maramdaman ng hayop na iyon. Naisip rin daw ni Lolo na baka hindi naman siya maamoy dahil napakabaho nga raw po ng sapa at meron pang sugat yung hayop. Sandali daw itong nag-aangil ng mahina habang pinagmamasdan nito ni Lolo. Pero habang nangyayari daw po yun, napansin daw po ni Lolo na parang nagbabago yung anyo ng hayop. Dahan-dahan lang at patuloy ang angil hanggang sa ilang sandali pa. Laking gulat daw po ni Lolo nang mapansin niyang parang isang tao na yung nakadapa doon banda. Hinihingal daw po yon na parang iniinda nito ang kanyang sugat base sa nakikita ni Lolo at sa kanyang mga naririnig. Lumingon-lingon daw yon sa paligid bago tumayo at mabilis na raw na tumakbo palayo. Ayon kay Lolo, sa anyo daw ng katawan ay halatang lalaki. Pero kahit nakatakbo na yon palayo, ilang minuto pa raw ang pinalipas ni Lolo bago siya lumabas. Pagkalabas raw po ni Lolo, agad siyang tumakbo at sumigaw na humihingi ng tulong. Nagtakbuhan naman ang mga naririnig niyang tao malapit doon at kasama na raw po pala doon ang kanyang mga kasama. Nung tinuro daw niya ang lugar kung saan niya nakita ang hayop na naging tao, may mga bahid daw ng dugo
ang mga damo doon banda. May nabaril daw palang hayop ang mga lalaking yon nung narinig nilang nagsigawan kami. Malapit lang pala sila doon ng mga oras na iyon. Hinatid kami ng isa sa mga lalaki at yung natira, hinabol nila ang mga aswang. Nakauwi naman po kami noon. Balita namin, hindi talaga nila nahabol yung aswang. Pero hindi ko talaga makakalimutan na hindi man ganon kalinaw dahil madilim. Nakita kong nagpalit ng anyo ang isang hayop at naging tao. Kaya walang dudang isa nga po yung aswang. Hindi naman po masyadong kumalat yung nangyari po sa amin. Pero marami pong nakaalam nun. Kaya't sana kung alam mo yung kwentong ito, huwag nyo na po sanang i-comment kung saan mismo at kung ano ang mga pangalan namin. Hanggang dito na lang po ito. Maraming salamat po. Taong 1991, nang mangyari ang isang bagay na talagang nag-iwan ng marka sa buhay naming mag-asawa. Bagong simula lang kami ng sarili naming buhay noon. Meron na kaming isang anak na sanggol pa lang ng mga panahon na iyon. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Michael, habang tawagin naman po nating Marisa, ang aking asawa. Nakatira kami sa probinsya ng Samar na hindi ko nababanggitin kung saang parte talaga o kung ano bang barangay mismo. Hindi naman po sa ipinagmamalaki ko ang aming ginawa. Pero nagtanan po kami noon ni Marisa na nililinaw ko lang sa mga kabataang nakikinig dito na wag niyong gagayahin. Nagtanan kami, pero talagang nagsumikap po kaming tumayo sa sarili naming mga paa. At nagsipag po kami hanggang magkabahay at lupa. Maliit lang naman na lupa at simpleng bahay na gawa lamang sa kawayan yung aming pinatayo. May kaunting ipon naman po kasi kami pareho bago po kami nagtanan at hindi pa ganon kamahalang bumili ng lupa noong mga panahon na iyon. Lalo kung napakaliit lamang gaya nga ng aming nabili. Nung nagtanan na po kami, pareho kaming nagtrabaho habang nangungupahan ng maliit lang naman na kwarto. Pero lumipat na po kami sa isang baryo nung nakabili na nga po kami ng lupa doon. Isang tahimik at maliit lang naman na baryo. Nung nagka-baby na nga po kami ng asawa ko, siyempre tumigil na po yung asawa ko sa pagtatrabaho. At ako na lang nga po yung nagtrabaho para po sa pamilya namin. Lunes hanggang Biyernes kaya wala rin namang trabaho sa Sabado at Linggo. Doon ako bumabawi sa mag-ina ko. Ako naman ang nagbabantay buong araw sa bata para makapagpahinga rin naman ang aking asawa. Yung kinatatayuan ng bahay namin, parang papasok po banda sa looban. Bali yung bahay namin yung nasa may bukana, papunta sa isang papasok na daan. Kung dediretsuhin mo naman yung daang yon, ay gubat na sa parteng yon. May kasukalan talaga na gubat. Yung tipong kung baguhan ka lang na papasok doon, baka maligaw ka talaga. Itong gubat din na ito ang dahilan kung bakit ang daming nangangaso doon noong araw. Sa mga ngaso rin po na ito, nagsimula yung lahat tungkol dito sa kwentong aking ipinadala. Nung mga ilang buwan na kami doon sa bahay namin, medyo nasanay na rin po kami sa katahimikan ng lugar. Wala pa po kasing kuryente doon nung mga panahon na ito. Hindi pa abot ng linya ng kuryente yung parting yon, kaya nagtsatsaga po kami noon sa gasera. Mabuti na lang at meron na ring dibateryang radyo noon, kaya hindi naman nababagot masyado ang aking asawa kapag naiiwan sila ng anak namin kung nasa trabaho ako. Isang hapon, pag uwi ko galing trabaho, nagulat ako dahil ang daming bakas ng paa doon sa labas. Tapos merong 3 plastic na baso na nakalagay rin sa may labas ng pinto. Nagtaka po ako noon
Kaya nagubad ako agad ng sapatos at nagbadaling pumasok. Tinawag ko agad ang asawa ko na noon ay nagpapadede sa anak namin. Nagtanong ako sa kanya kung bakit may mga bakas ng paa at merong mga baso sa labas ng bahay. Doon na po ipinaliwanag ng asawa ko na meron daw palang 3 mga ngaso na nakiusap na makiinom ng tubig. Kaya binigyan naman daw niya at sinabing iwan na lang nila sa may pinto yung baso pagkatapos nga po nilang uminom. Lalo at umiiyak nga raw noon yung baby namin. Nagtanong po ako sa kanya noon kung yung mga iyon ba ay yung mga ngaso na madalas naman naming makitang dumadaan doon banda sa amin. Ang sagot naman po ng asawa ko, yung 2 daw doon ay pamilyar sa kanya. Kaya malamang daw, yung 2 doon sa kanila ay lagi ring dumadaan doon sa amin. Pero may isa daw po doon na sigurado daw talaga yung asawa ko na nung araw lang na yon niya nakita. Sigurado raw po siya doon, lalo at meron daw peklat sa mukha yung pangatlong lalaki na yon. At tahimik lang daw yon pero mukha naman daw na mabait, lalo at ngumiti naman daw yon sa kanya at nagpasalamat nung binigyan niya ng tubig. Agad rin naman daw na umalis pagkatapos nilang mainom ang tubig na ibinigay ng asawa ko. Hindi ko naman po yon binigyan masyado ng pansin pagkatapos kong magtanong. Lalo at pagod rin naman po ako galing sa trabaho at mukha naman walang masama sa pakiusap nilang makiinom ng tubig. Pero hindi ko alam na yun na pala ang simula. Dahil bandang 9:00 po ng gabi, lumabas po ako bigla para magyosi at nagdala na rin po ako ng flashlight. Dahil inutusan po ako ng asawa ko noon na kunin daw sa sampayan namin ang mga nilabang lampin at baka umulan. Noong araw po kasi ang dami talaga ng lampin na ginagamit namin. Lalo at hindi pa po kami gumagamit ng diaper noon. Bala ko lang po sana na magyose ng mabilisan bago ko po kunin ang mga sinampay namin. Ngunit pagbukas ko po ng pinto, sabay inilawan ko po agad ang nasa labas. Nagulat po ako noon nung agad kong mailawan ng isang lalaki. Mga ilang metro lang po sa labas mismo ng pinto namin. Nakatayo lang po yun doon at napatras din po yun ng konti nung nagulat din siguro na bigla akong lumabas. Inilawan ko po agad yung mukha nun at agad kong napansin yung peklat. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko pa po noon. At agad naman po nito akong sinagot na ayon sa kanya, nakiinom nga raw siya ng tubig doon sa amin nung umaga. At may mga nahulog daw siyang gamit na hinahanap daw sana niya kaya bumalik siya. Doon pa lang po sa kanyang sagot na iyon, hindi na po ako komportable. Nakaramdam na talaga ako na parang merong mali. At sa totoo lang, hindi ko binibitawan ang pinto noon na parang gusto ko nang pumasok ulit at kumuha man lang ng armas. Dahil yung dating talaga ng lalaki, parang may ibang binabalak. Sa totoo lang, nag-uusap po kami noon. Pero yung mata po nito ay nakatingin lang talaga sa may bintana ng kwarto namin na parang may iba itong tinatanaw doon. Mas lalo rin po akong kinilabutan noon nung magsimula na nga pong umiyak ang baby namin. Kaya sinubukan ko pong magtanong, "Nakita mo ba ang hinahanap mo?" Tanong ko po sa lalaki noon. At ngumiti po ito at tumango habang nakatingin pa rin doon sa may bintana ng kwarto namin. Na parang sinasadya nitong wag akong tignan. O baka hindi lang talaga siya komportable na nagtatama ang aming mga mata. Medyo natigilan po ako noon pero siya pa mismo ang nagsabi sa akin na pumasok na raw ako ng bahay at umiiyak na raw ang aming anak. Kaya agad na rin po akong nagpaalam at humakbang na papasok sa pinto. At bago ko pa man po isara yung pinto, mabilis po akong lumingon doon sa direksyon
kung nasaan nga po yung lalaki, sabay inilawan ko po yun ulit. Pero laking gulat ko po noon na wala na po ito doon. Agad po akong nagtaka noon dahil napakabilis po niyang nawala, samantalang ilang segundo lang po akong nalingat. Duda rin po talaga ako noon sa kanyang pagtingin sa bintana na parang meron talaga siyang ibang pinunta. Pagpasok ko po sa bahay namin, agad naman pong tumahimik ang anak namin. At nung mabanggit ko po sa asawa ko yung naabutan ko nga po sa labas ng bahay, agad rin po itong nangilabot. Dahil nung binigyan daw kasi niya yung mga lalaki ng tubig, umiiyak rin daw yung anak namin noon. At nagbago daw yung ekspresyon sa mukha ng lalaking may peklat nung marinig niya ang iyak ng sanggol. Nahalatang naging interesado nga po siya sa kanyang narinig. Aaminin ko po, Sir Dan, na hindi ako mapakali noon. Lalo at alam kong nagsisinungaling po yung lalaki sa kanyang sinabing meron lang siyang binalikang gamit doon. Tanga lang po yung maniniwala doon eh. Nung tumahimik na nga po yung anak namin at pinapadede na po ng asawa ko, naghasa po ako noon ng itak. Doon po sa may labas ng bahay, sa may harap lang po mismo ng pinto. Ang nasa isip ko po noon ay dapat handa ako at baka bumalik po agad yung lalaki. Parang kursonada po talaga niya ang anak namin eh. Akala ko talaga noon umalis na po ito. At iniisip ko lang na baka bumalik pag malalim na ang gabi. Hindi ko naman po inaasahan na mali po pala ako doon. Dahil habang abala po ako sa aking ginagawa, bigla na lang pong sumigaw ang asawa ko noon. Sabay narinig ko po yung tunog ng bintana. Yung tipong halatang meron pong bumukas doon ng sapilitan. Lalo at yung lock po nun, yung iniipit lang po ng maliit na stick sa gitna para po humigpit at hindi siya agad mabuksan. Sobrang dali lang po nun, lalo na po sa isang aswang. Dahil hindi ko pa po agad naisip. Dahil inuna ko nga po noon yung paghahasa ng aking itak. Nung marinig ko nga po yung sigaw, agad na po akong tumakbo. Yung hagdan po na maliit papakyat po sa kwarto namin. Dahil meron nga pong silong yung aming bahay, parang tinalon ko lang po sa sobrang pagmamadali. At tamang-tama lang po yung pagdating ko doon. Naabutan ko po noon na pinupwersa pong kunin ng isang kakaibang nilalang ang aming sanggol. Meron pa po itong damit at halata nga pong lalaki. Pero yung balat po nun, punong-puno po ng balahibo na napakaitim po. At yung bunganga po nung nakangangalang na parang aso pong nauulol. At yung pinakamahalaga pong detalye, kahit medyo mabalahibo nga rin po yung mukha nun, kitang-kita ko po talaga na meron yung peklat sa kanyang mukha. Mabuti na lang at nanlaban po yung asawa ko noon at meron pa po itong hawak na kutsilyo, kaya hindi agad nagawa ng aswang ang kanyang binabalak. Meron na pong kalmot sa kamay noon ng aking asawa. Nung makita ko po yung nangyari, nandilim po yung paningin ko na ang tanging nasa utak ko lang po noon ay papatayin ko yung aswang na nasa harapan ko. Agad ko nga po yung tinaga gamit yung itak. Lalo at ang atensyon po nito ay nasa asawa at anak ko. Pero hindi po buong lakas yung pagkakataga ko. Dahil nag-aalangan po ako noon na baka matamaan ko rin ang asawa ko at ang aking anak. Napilit pa nga pong nagpupumiglas habang sinusubukan rin pong agawin ng aswang ang aming anak. Nung nataga ko po ito, nabitawan po nito yung asawa ko. Pero nung akmang tatagain ko pa po sana ulit, mabilis po nun akong naitulak. Sabay tumalon po yun sa bintana na parang hindi talaga yun napuruhan sa aking ginawa. Nung tumalon po yun, ang bilis po nun eh. Diretso po agad sa gubat. Sigaw po kami ng sigaw noon na merong aswang. Pero wala man lang pong nakarinig sa amin, lalo at ang layo po ng ibang mga bahay. Tatalon rin po sana ako sa may bintana.
At gusto ko talagang sundan yon at mapatay. Pero niyakap po ako agad ng aking asawa. Kaya natauhan po ako noon. Magdamag akong nagbantay noon. Ginamot lang namin sandali yung mga kalmot sa kamay ng asawa ko na ginawa nga sa kanya ng nilalang na yon. Halos ayaw rin pong bitawan ng asawa ko noon ang kanyang kutsilyo. Halatang na-trauma po talaga yung asawa ko sa nangyari. Kung wala po yung kutsilyo na yon, baka mabilis lang pong naagaw ng aswang ang aming anak. Hindi mo rin po talaga masusukat ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kaya bilib ako sa tapang ng asawa ko dahil handa talaga siyang masaktan para sa anak namin. Kinabukasan po noon, nakita namin ang dalawang mga ngaso na kasamang humingi ng tubig nung lalaking may peklat. At ayon po sa kanila, hindi naman daw pala nila kilala yon at nakasabay lang daw nila sa kanilang paglalakad palabas ng gubat. Nagpakilala lang daw na Ariel, pero maging sila daw ay duda rin talaga sa lalaking yon. Hindi raw makatingin ng diretso kapag kinakausap nila. At napakalikot daw ng mata. Nung maikwento ko sa kanila ang mga nangyari, ang sabi lang po nila, pananagutin daw nila kapag nakita nila ulit at babalaan rin nila ang iba pang mga ngaso. Kaya medyo kumalat po yon sa baryo namin noon. Gayon pa man, hindi na po namin nakita pang muli yung lalaking yon. May narinig po kami noon na meron din daw gano'n na pag-alagala sa kabilang barangay. Pero hindi rin daw nila nahuli. Dito ko na po tatapusin ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga makikinig. At sa iyo rin po, Mr. Narrator. Paalam po.